Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Isang Level 1 Heaven Ascension. Tinago rin ni Mateo ang kanyang lakas. Huminga ng malalaim si Daryl bago ito mas naging maingat. Sa katunayan ay hindi mag-aabala si Daryl para bigyan ito ng atensyon kung isa lamang Martial Emperor ang label ni Mateo. Ngunit ibang usapan na kapag nasa Heaven Ascension ang label nito dahil kung ganoon ay isa na ito sa pinakamalalakas na individual na nasa Nine Mainlands. Sina Gonggong at Zhubaji na mula sa North Moana ay parehong Heaven Ascension na mga cultivator. Oh my God, itinago rin ni Master Hanson ang kanyang kapangyarihan. Mukhang mas lamang si Master Hanson. Sigurado akong hindi ito inakala ni Luka Moonlight. Nakaka-interes. Mas nagiging interesado ako sa kompetisyon ito. Nag-init ang mga pag-uusap ng mga manonood habang tinitiis ang nakakasakal na puwersa. Napangiti at tumango ang Emperor ng New World na nasa taas ng entablado. So, tinago rin pala ni Mateo Hanson ang kanyang kapangyarihan. Magaling? Mas kaabang-abang ang kanilang labanan. Sa puso ni Yvette, ay hindi dapat bigyang puri ang ginawang pagtago ng totoong lakas ng dalawang ito. Nang sandaling iyon sa entablado. Luka Moonlight. Mayabang na tiningnan ni Mateo si Daryl. May pagkakataon ka pang aminin ang pagkatalo. Walang mata ang mga absuntok. Huwag mo akong sisihin mamaya kapag aksidente kitang mapatay. Kahit gaano pa kalakas si Luka, ang isang level 5 Martial Emperor ay walang laban kay Mateo dahil isa ng Heaven Ascension ang label nito. Kahit na isang level lamang ang pinagkaiba ng dalawa, ay malawak ang agwat nito. Malamig na ang salita si Daryl. Ipakita mo na lang. Kahit na nakakatakot ang lakas ni Mateo, ay kailangang manalo ni Daryl kahit ano pa ang mangyari dahil hindi nito maaaring hayaan si Mateo para makuha si Yvette. Gusto mong mamatay? Hindi na pinatagal pa ni Mateo, at malinis itong gumalaw at direktang inatake si Daryl. Itinaas nito ang kanang kamay at lumabas ang Purple Red Flame. Ang Purple Red Flame Ball ay ang Purple Cloud Enchanted Flame ni Mateo na pangpito ang ranggo sa lahat ng Enchanted Flames. Si Mateo lamang ang mayroon nito sa buong Nine Mainland. Matibay ang personalidad ni Mateo. Winasak ni Daryl ang Incandescent Sect pati na rin ang mga kapatid nito 7 taon na ang nakalipas. Napigil ni Daryl ang kanyang Purple Cloud Enchanted Flame bago sila tuluyang matalo ng kapatid niyang babae at nagresulta ng pagkawasak ng Incandescent Sect. Napahiya si Mateo mulang noong araw na yon. Ilang taon ang lumipas, napatuloy sa pagsasanay at pag-cultivate si Mateo sa Purple Cloud Enchanted Flame. 3 buwan na ang nakaraan nang makakuha ng maraming elixir si Ambrose dahilan ng paggaling sa mga lumang sugat ni Mateo at naging dahilan ng pagbalik ng buong lakas nito. Kaya naman nakaabot ito sa Heaven Ascension level. Mula noon ay mas lumawak ang pangunawa nito tungkol sa Purple Cloud Enchanted Flame at lumakas rin ito nang marating ang Heaven Ascension level. Masasabing may epekto ang Purple Cloud Enchanted Flame sa bawat attack kung itutodo nito ang lakas. Buzz! Nagulat ang lahat ng mga nakakita sa Purple Cloud Enchanted Flame nang sumabog ito at nasunog ang nakapaligid na hangin. Ito ba ang Purple Cloud Enchanted Flame ni Master Hanson? Narinig ko lamang ang tungkol doon. Nagpatunay lamang ito sa mga sabi-sabi. Mukhang matatalo si Luka sa kompetisyon. Malinaw ang magiging resulta ng laban sa mga mata ng tao. Patuloy ang narinig na komento mula sa masa. Ngumiti ang kalmadong si Daryl nang makipaglaban ito sa gitna ng ire. Bang! 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 Walang tigil na ang laban ang dalawa sa gitna ng ere, at nayanig ang mundo dahil sa inilabas nilang aura. Naghiyawan ang mga manonood dahil sa tuwa. Ang masaksihan ang napakagaling na labanan ay isang kayamanan sa buhay para sa mga cultivator, paano pa kaya para sa mga ordinaryong tao. Subalit, patuloy na naglaban ang dalawa sa gitna ng ere, at wala apang nananalo makalipas ang kalahating oras. Bakit napakalakas ni Luka? Isa lamang itong level 5 Martial Emperor pero nagtagal ito laban sa mga pag-atake ni Mateo. Hindi makapaniwala ang lahat habang nanonood, mas napaisip ang mga ito. Posibleng hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao ang mga pangyayari sa dalawa habang nasa gitna ng ere.
Pero may napansing kakaiba ang ilan sa mga cultivator. Kahit na nahirapang magtagal si Luka, ay napagtanto nilang nadepensahan pa rin ito ang mga pag-attack ni Mateo. Mas lalo ring nagulat si Mateo ng sandaling yon. Anong nangyayari? May nakadikit na Purple Cloud Enchanted Flame sa bawat pag-ataking ginawa ni Mateo, pero mabilis lamang itong nalulusaw ni Luka. Hindi kaya'y mayroon ding Purple Cloud Enchanted Flame si Luka? Hindi na pagtanto ni Mateo na ang taong nasa kanyang harapan ay mortal niyang kaaway, si Daryl Darby. Sa nakalipas na mga taon ay nagsanay ding maigi si Daryl sa pag-cultivate ng White Lily Cold Flame sa ibabaw ng paghasa niya sa kanyang cultivation. Kagayaan ni Mateo, nasa ibang mundo na rin ang itinaas ng pangunawa nito tungkol sa White Lily Cold Flame. Nasa unang ranggo ito sa World Enchanted Flame chart at kayang-kaya nitong pagilin ang Purple Cloud Enchanted Flame. Sa ganoong sitwasyon ay mahirap hulaan kung sino ang mas lamang kahit na mas mataas ang level ng cultivation ni Mateo kumpara kay Daryl. Ngunit hindi rin madaling manalo para kay Daryl. Kung sa bagay, Heaven Ascension ang level ni Mateo, samantalang level 5 Martial Emperor lamang si Daryl. Kaya naman, nahirapang hanapin ni Daryl ang kahinaan nito. Masyado ka nang nagtagal, oras na para mamatay ka. Sa wakas ay hindi nawalan na ng pasensya si Mateo, at sumigaw ito habang namumula ang mga mata. Naglabas ito ng napakalaking bola ng purple red flames gamit ang dalawang kamay at direkta itong tinapon kay Daryl. Nasa loob ng bolang ito ang lahat ng kapangyarihan ni Mateo sa Enchanted Flame. Napakalakas nito at nagsimulang masunog ang buong kalangitan sa ibabaw ng palasyo. Bahagyang tumawa si Daryl nang hindi umaatras, nakipagsalubong ito. Luka! Nagpadyak ng mga paa ang isa sa mga manonood na si Parker, dahil sa kanyang nasaksihan. Iyon ang pang-7 ranggo sa World Enchanted Flame chart, ang Purple Cloud Enchanted Flame. Bakit hindi ito iniwasan ni Luka? Gasp! Sabay-sabay ding nagulat ang ilang daang libong manonood. Patagong nagulat ang Emperor ng New World at ilang miyembro ng Maharlika. Inilabas ni Mateo ang huli, at pinakamalakas nitong atake. Gustong mamatay ni Luka sa ginawa nitong pagharap at pagsalubong. Mukhang si Mateo ang nanalo sa huling laban ng dalawa. Nakatingin ang lahat ng mata kay Daryl at walang nagtangkang magsalita. Buzz! Direktang tinamaan si Daryl ng napakalaking Purple Cloud Enchanted Flame. Nakakatakot na niyanig ang mundo ng mga natirang epekto nito, na balot ng usok ang kapaligiran. Pero napansin ng lahat ang nakakamanghang nasa air paring si Daryl, wala itong natamong sugat nang mawala ang usok. Ano? Impossible. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Mateo, at unti-unting tumaas ang takot nito sa ilalim ng kanyang pagkagulat at galit. Natalo ka, Mateo. Dali-daling lumapit si Daryl at inatake si Mateo sa dibdib nang nawala ang atensyon ng lalaki. Bang! Narinig ang malakas na tunog bago marinig ang mga pagdaing ni Mateo, at tumuyan itong bumagsak mula sa ere, nagkaroon ng malaing butas sa gitna ng entablado. Tumahimik ang buong lugar. Nakakabingi ang katahimikan sa buong Renaissance altar. Ang lahat, kabilang na ang Emperor ng New World, mga opisyal, o mga manonood, ay nalito at nagtaka sa kanilang nasaksihan. Tila sunod-sunod na alon ang naging pagkagulat ng lahat. Sa Mateo ang may pinakamaraming naging suporta mula sa mga manonood magmula noong nagsimula ang Martial Arts Marriage Tournament, at masasabing hindi kakayanin ni Numan ang kapangyarihan nito sa pagiging isang Heaven Ascension level. Ngunit natalo ito ng sandaling iyon. Ang pinakamahalaga, ang kalaban nito, si Luka Moonlight, at isa lamang level 5 Martial Emperor. Ikaw. Magulo ang hitsura ni Mateo nang lumabas ito mula sa butas sa oras na iyon, at mapula ang mga mata nitong tumitig kay Daryl. Nag-cultivate ka rin ng Purple Cloud Enchanted Flame. Kalagitnaan na ito ng kanyaing mapagtanto na parang may mali. Hindi ito matatalo kahit na mayroon din ito si Luka, dahil mas malakas ang kanyang kapangyarihan. Dahan-dahang bumaba si Daryl mula sa air, bagong inisyan si Mateo. Hindi na mahalaga kung nag-cultivate rin ako ng Purple Cloud Enchanted Flame, dahil talo ka na. Pinilit ni Daryl na pigilan ang galit na nasa kanyang puso nang sabihin niya iyon. Sa katunayan ay gusto itong patayin ni Daryl sa kanyang pag-atake, nang maalala nito ang ginawa ni Mateo noon.
Pero naisip nitong ito ang martial arts competition final at kailangan niya pang mailayo si Yvette, kaya nagpigil ito. Ikaw, PFFT. Galit at gulat si Mateo nang marinig nito ang sinabi ng lalaki. Gusto sana nitong magsalita pero dumura siya ng dugo, resulta ng pagpipigil ng emosyon. Kahit na hindi nakamamatay ang pag-atake ni Daryl ay lubhang sugatan ang ugat sa puso nito. Wala nang natira pang lakas si Mateo para ipagpatuloy ang laban. Sa parehong sandal, naglakad si Florian habang sabik ang ekspresyon nito nang tumango ang emperor, malakas itong nagsalita. Makinig ang lahat. Ang nanalo sa martial arts competition ay si Luca Moonlight. Unti-unting natauhan ang mga manonood sa kanilang narinig. Ngunit nanatiling tahimik ang lahat at nagpatuloy ang tingin ng mga ito kay Daryl habang hindi makapaniwala. Hindi may pagkakailang hindi inasahan ang resulta ng kompetisyon ito. Natalo pati ang isang cultivator na Heaven Ascension ang level na si Mateo Hanson. Sino si Luca Moonlight? Anong klaseng tao siya? Isa pa, gaano kalakas ang meter nito kung ganito nakalakas ang lalaki? Nanalo, siya. Nanginig ang nakaupong si Sloan, habang hindi ito makapaniwalang nakatingin kay Daryl, nalito ang isipan nito. Hindi na itago ni Sloan ang pagkasabik sa kanyang puso at kinausap si Yvette. Prinsesa, isang bihirang tao si Luca Moonlight. Nanalo siya. Totoo ang naramdamang saya ni Sloan para kay Yvette nang magsalita ito. Hindi lamang matalino si Luca Moonlight, kasing husay rin ito ang kanyang lakas, at hindi ito natalo kumpara kay Daryl Darby. Magiging masaya ang prinsesa kung si Luca ang kanyang magiging prince consort. Subalit, malamig ang ekspresyon ni Yvette at hindi ito sumagot. Bigla itong tumayo, tumalikod at bumalik sa kanyang kwarto sa loob ng palasyo. Napakalamig ng pag-uugali nito at hindi man lang tiningnan si Daryl. Tama, pareho ang talento ni Luca at ni Daryl. Pero ito ang pagkakatulaad ng lalaki kay Daryl na nagresulta ng hindi pagkagusto sa kanya ni Yvette. Walang makakapalit kay Daryl sa puso ni Yvette. Nagbuntong hininga si Sloan nang makita nito ang paalis na si Yvette. Sa parehong sandal ay mapait na ngumiti ang nasa entabladong si Daryl, pero naantig ito sa parehong sandali. Nagpakita lamang na nasa isip pa rin siya ni Yvette, nang galit itong umalis sa kompetisyon. Huwag kang malungkot, Yvette. Nasa harapan mo lang ako. Ilang gwardiya ng maharlika ang lumapit at may dalang kahon ng mahahalagang elixir ang bawat isa. Ito ang premyo para sa kampiyon ng martial arts competition. 9 Resurrection Pill, Mystic SKY Golden Elixir. Bihira at malahaga ang bawat isa. Gasp! Agad na nainggit ang mga manonood at kalahok na nasa paligid. Pero hindi nagpakita ng masyadong pagkasabik si Daryl at mapagkumbaba itong yumuko sa emperor ng New World. Salamat, kamahalan! Ang layunin nito sa pagkapanalo ay ang mailayo si Yvette. Hindi mahalaga para sa lalaki ang mga parangal at gantimpala. Isa pa, isang elixir master si Daryl at malalim ang kakayahan nito sa paggawa ng mga elixir. Madali lang nitong magagawa ang mga elixir na ipinarangal ng New World Royals, kaya hindi ito mahalaga para sa kanya. Opisyal nang tapos ang kompetisyon ng sandaling iyon. Tinakbo ni Daryl ang lugar ng pangganapan ng kompetisyon habang naghiyawan ang libo-libong katao. Matagal na naghintay ang 4 dragons at 4 phoenixes sa lalaki nang makabalik ito sa inn. Boss, nakakamangha ka. Ang kampiyon ng martial arts competition. Idol kita, boss. Talagang nakakasabik ang naging labanan niyo ni Mateo Hanson. Pinalibutan si Daryl ng 4 dragons at 4 phoenixes. Pagkapasok nito sa loob ng kwarto, kita ang pagkamangha at respeto sa mukha ng mga ito. Labis na nasabik ang mga ito sa finals ng martial arts competition nang makita ng sariling nilang mga mata kung paano tinalo ni Daryl si Mateo. Hindi nila inakalang ganoon kalakas ang kanilang boss, pati ang deputy sect master ng incandescent sect ay hindi ito kayang talunin. Ngumiti si Daryl at kaswal na nagsalita. Isa lamang itong pagkapanalo sa martial arts competition. Wala namang dapat na ikagulat. Pagtapos ay kinuha nito ang mga bihira at mahahalagang elixir na pinarangal ng New World Royals bago nito hatiin ang mga premyo para sa kanila. Naging matapat ang 4 dragons at 4 phoenixes mula noong sumunod ito sa kanya, kaya bibigyang parangal niya ang mga ito gamit ang mga elixir.
Gasp! Labis ang pagkagulat ng 4 dragons at 4 phoenixes dahil sa ginawa ni Daryl nang matanggap nila ang mga elixir na yon. Napakahalaga at bihira ang lahat ng mga elixir na yon, pero binigay pa rin ito ng kanilang boss. Salamat, boss! Natauhan ng 4 dragons at 4 phoenixes matapos nilang magulat ng ilang segundo bago nila masayang pinasalamatan si Daryl. Ngumiti lamang si Daryl habang nakapikit at nagpapahinga. Kinahapunan. Nakuha rin ang atensyon ng mga tao sa literary competition. Sush! Nakatingin ang lahat ng tao kay Daryl nang magpakita ito. Noong una ay minaliit ng lahat si Luca Moonlight. Pero magmula noong natalo nito si Mateo Hanson, ay wala nang nagtangkang maliitin ito. Luca Moonlight. Isang hindi inaasahang kalahok si Luca, nanalo ito laban kay Mateo, at naging kampiyon sa martial arts competition kaninang umaga. Sa tingin mo ba ay mananalo rin siya sa literary competition? Impossible. Kahit na malakas si Luca ay magkaiba ang martial arts at literatura. Hindi ito posibleng ikumpara kay Kilnek Doko kahit gaano pa ito kagaling. Ngumiti si Daryl pero hindi ito nagsalita nang marinig ang diskurso ng ilan. Hindi kalaunan ay namuno ang Emperor ng New World sa pagtungo sa lugar kung saan gaganapin ang kompetisyon at umupo ito sa mataas na entablado. Proud ang sumunod sa likod itong si Florian, siya ang punong investigador ng martial arts marriage tournament na ito. Magiging perpekto ang trabaho nito kapag maayos na natapos ang kompetisyon. Ang pinakamahalaga ay magkakaroon ito ng mga kredito, at paparangalan din ito kapag nakapili ang prinsesa ng nais nitong prince consort. Mas naging sabik si Florian nang maisip niya ang mga ito. Hindi nagtagal ay umupo ang emperor at tumango kay Florian. Agad na naintindihan ni Florian ang pahiwatig bago ito humakbang at malakas na nagsalita. Makinig ang lahat. Ang susunod ay ang finals ng literary competition. Nakaisip ng paksa ang kamahalan para sa kompetisyon. Ngumiti si Florian bago ito tumingin sa 5 kalahok. Hiling ng kamahalan na gumawa ang 5 sa inyo ng tula base sa kung ano ang sitwasyon ngayon. Kung sino man ang makakagawa ng tulang na babagay sa mood ngayon, ay ang tatanghaling kampiyon. Wow! Agad na uminit ang diskurso ng mga manonood sa kanilang narinig. Lumalabas na isa itong poetry. Gumawa ng tula. Magiging mahirap ito. Prince consort ang pipiliin kaya naman dapat lang. Naroon sana ang lahat kung madali lamang ito. Nag-usap-usap ang mga manonood. Pero tiwala sa kanilang mga sarili ang lahat ng 5 kalahok na nasa entablado, dahil na rin sila ay may talent nang maabot ng mga ito ang finals. Kahit na mahirap ang impromptu poetry, ay hindi mapanghihinaan ng loob ang mga kalahok, dahil malaki ang tiwala ng mga ito sa kanilang mga sarili. Lalo na si Kileng Doko, malaki ang ngiti sa mukha nito dahil sa hiyawan ng mga nakapalibot na manonood at pagkamangha ng mga batang babae sa kanya. Tinawag na child prodigy si Kileng Doko mula ng pagkabata nito, marunong itong magsulat ng tula mula noong 7 taong gulang pa lamang ito kahit na mahirap ang paggawa ng tula, ay hindi ito isang problema para kay Kileng. Hayop! Putri! Pasikretong kinausap ni Daryl si Pangtong na nasa pagoda. Pangtong, sayo ako aasa mamaya. Huwag kang mag-alala master. Madali lamang para sa akin ang paggawa ng tula. Maghanda ka para sa iyong pagkapanalo sa kompetisyong ito. Tumawa si Pangtong at kalmado itong sumagot. Simulan na ang literary competition final. Ngumiti si Florian ng sandaling iyon sa ilalim ng tagubilin ng emperor, malakas itong nagsalita. Ang unang kalahok, si Kileng Doko. Sush! Agad na tumingin kay Kileng ang lahat ng mga mata, habang maraming kababaihan ang hindi mapigilang humiyaw. Ah, Mr. Doko! Si Mr. Doko ang mauuna, napakaastig. Good luck, Kileng! Napangiti ang emperor ng New World nang makita nito ang senaryo, at may pagpapahalaga ang mga tining bago ito magbigay papuri. Mukhang maraming natatanggap na suporta si Kileng. Tumingin kay Kileng ang katabing nitong empress, at hindi maitago ng babae ang paghanga sa kanyang puso. Gwapo ito, swebe at kakaiba ang kakayahan sa literary. Si Kileng ang perpektong kandidato sa pagiging prince consort. Tumingin ang empress kay Yvette bago ito ngumiti at nagtanong. Yvette, ano para sa iyo si Kileng?
Sa katunayan ay hindi gusto ng gulo ng Empress, kaya ayaw nito sa mga kalahok sa martial arts competition ng umaga, si Luca man o si Mateo. Nabaling lamang ang atensyon nito kay Kileng Doko, at mas lalong lumalim ang pagkapabor nito sa lalaki, habang mas tumatagal ang kanyang pag-obserba. Ngunit, umiling ang ulo ni Yvette, at walang buhay itong sumagot. Isa lamang siyang pangkaraniwan. Talentadong tao si Kilens, pero isa lamang itong scholar, at walang aura ng pagiging cultivator ay lalaki. Ang pinakamahalaga ay hindi nito mapapalitan si Daryl. Mapait nang umiti ang Empress at wala itong magawa sa narinig na sagot ng kanyang anak. Sobrang mapili lamang nito. Nang sandaling iyon ay dahan-dahang umakyat sa entablado si Kileng, habang nakatitig dito ang mga tao. Yumuko ito sa harapan ng Emperor bago kinlaro ang kanyang lalamunan at mabagal na nagbigkas. Nakilala ko ang magandang dilag na mahal ang norte. Kasing ganda nito ang nagyelong hamog at nyebe. Sinong mag-aakalang mapait ang pagmamahal? Dahil napakalayo ng 1 pulgadang pagmamahal. Wow! Naghiyawan ng mga tao nang matapo ito, maraming kababaihan ang tila na baliw sa ginawa nitong tula. Ngumiti si Kilensi at malambing itong tumingin kay Yvette, nang bigkasin nito ang huling talata. Maraming kahulugan ang tula at malinaw na ito ay ang kanyang pag-amin kay Yvette. Nakilala ko ang magandang dilag na mahal ang norte. Kasing ganda nito ang nagyelong hamog at nyebe. Ang norte ay simbolo ng taglamig kung saan ito ang kasalukuyang panahon na lilipat na sa tagsibol, kaya naman naayon sa kasalukuyang sitwasyon ang unang 2 linya ng tula. Sinong mag-aakalang mapait ang pagmamahal? Dahil napakalayo ng 1 pulgadang pagmamahal. Lalo na ang huling 2 linya na naging paksa ng tula, ang pag-amin ng paghanga sa prinsesa. Mahusay! Wow! Agad na nagulat ang mga manonood at nagbigay papuri, habang hindi rin mapigilang pumalakpak ng mga opisyal na nakatayo sa likuran ng Emperor. Magandang tula. Napakalalim ng kahulugan. Isang mahusay na tula. Sino ang makakagawa ng malalim na tula sa maiksing oras? Sa tingin ko ay si Kileng Doko lamang ang may kaya gumawa nito sa buong literary competition. Tumango rin ang Emperor bilang pagsang-ayon at hindi nito naitago ang naramdamang pagkamangha. Tiningnan nito si Kilens at nagbigay papuri. Magaling? Magaling? Hindi nakapagtatakang ikaw ang sikat na scholar ng Inglaterra. Isa itong mahusay na tula. Marami ang may inggit na tumingin kay Kileng. Pati ang Emperor ng New World at pinuri ito. Mukhang si Kileng ang mananalo sa literary competition. Hayop! Talentado si Kileng Doko. Pasikretong napakunot ng noo si Daryl nang masaksihan nito ang pangyayari, habang tinanong nito si Pangtong. Pangtong, kamusta na? Sa tingin mo ba ay matatalo natin itong si Kileng Doko? Katunayan ay hindi naman masama ang kakayahan nito sa pampanitikan, pero medyo kinabahan pa rin ito kung ikukumpara kay Kileng. Kung sa bagay, kilala bilang talentadong henyo at tunay na scholar si Kileng. Tumawa si Pangtong at pinakalma nito ang lalaki. Huwag kang mataranta, Master. Talentado si Kileng, pero tiwala akong kaya ko siyang talunin. Kalmadong sabi ni Pangtong habang may pagkaarogante sa boses nito. Hindi kailanman natalo si Pangtong sa kakayahan sa pampanitikan, kapantay nito ang sikat na si Huge Liang. Umakyat sa entablado ang 3 pang kalahok, habang nag-usap naman ang natirang 2. Kahit na nagawa nilang bigkasin ang kanilang mga tula, at hindi ito maikukumpara kay Kileng kung pag-uusapan ang kakayahan at pagsulat. Malagi ang agwat. Wow! Agad na mas lumakas ang hiyawan para kay Kileng. Mukhang mananalo si Mr. Doko. Base sa sitwasyon ay sigurado akong siya ang mananalo. Mr. Doko, ang pinakatalentadong scholar sa daigdig. Una sa pagsulat. Sa gitna ng mga diskurso ay hindi napigilang sumigaw ng ilan na tila ba nanalo na si Kileng sa kompetisyon. Walang may gusto kay Dari sa kanilang mga puso. Kahit na walang pag-alinlanagang nanalo si Luca sa martial arts competition, ay hindi ito maikukumpara kay Kileng sa literary competition. Kung sa bagay ay walang perpektong tao ang parehong mahusay sa martial arts at literature. Kahit na mayroong ganoong tao ay ilan lamang sila sa buong mundo. Ang ating huling kalahok, si Luca Moonlight. Kinuway ni Florian ang kanyang kamay at sumenyas sa mga manonood na tumahimik bago i-anunsyo ang pangalan ni Daryl.
Sa wakas ay ako na. Huminga ng malalim si Daryl at dahan-dahan itong umakyat sa entablado. Master. Sinulat ko ang tula. Makinig ka, Master. Agad na narinig nito ang boses ni Pangtong at nagsimula itong bigkasin ang tula para marinig ni Daryl. Tahimik na tumango si Daryl dahil sa pagkamangha sa kahulugan ng tula, matapos lamang ang ilang segundo ay napuno ng mga papuri ang puso nito. Hindi nakapagtatakang siya ang sikat na strategist ng Three Kingdom era. Napakahusay ng tulang ito. Hindi nito kagad binigkas ang tula dahil pinuri nito si Pangtong, pero tiningnan nito ang nakaupong si Yvette habang nag-iba-iba ang kanyang nararamdaman. Napansin nitong mas pumayat pa si Yvette sa loob lamang ng isang gabi. Hindi masyadong nakatulog si Yvette dahil alam nitong magtatapos na ang martial arts marriage tournament at magkakaroon na ng prince consort. Luka Moonlight, ikaw na. Haha, tingnan nyo, nakakunot siya. Paniguradong hindi siya makapag-isip ng kahit na ano. Kung ako sa kanya ay ayos na sa akin ang maging kampiyon ng martial arts competition at mapabilang sa top 5 sa literary competition. Isa iyong nakakamanghang karangalan. Malalim ang nasa isip ng nakatayong si Daryl, hindi ito nagsalita ng sandaling iyon habang nakapalibot ang maraming tao na nag-usap-usap at sininghalan pa ng ilan sa mga ito ang lalaki. Kumunot ang noo ng Empress at hindi ito masaya nang nagsalita. Ano na namang kalokohan ang gagawin nito? Napakatagal na, ngunit wala pa rin siyang sinasabi. Gusto niya lang bang makakuha ng atensyon? Kahit na si Luka ang naging kampiyon ng martial arts competition, ay ang perpektong kandidato para sa puso nito ay si Kileng Doko, kaya natural lamang na hindi nito masyadong gusto ang lalaki. Patagong bumulong ang nakaupo sa gilid na si Sloan. Siya. Hindi kaya'y hindi siya makapag-isip ng kahit na ano? Nakakamangha kung parehong mananalo si Luka Moonlight sa literary at martial arts competition. Pero mukhang magiging imposible ito base sa sitwasyon. Kalmado ang walang ekspresyong mukha ni Yvette nang marinig nito ang pagbulong ni Sloan. Ngunit hindi maipaliwanag ang kaba na naramdaman nito. Ano nang gagawin niya? Malapit nang i-anunsyo ang literary champion. Kailangan ba talaga niyang pumili sa mga ito ng kanyang magiging prince consort? Naging mukhang nakakaawa si Yvette, habang namula ang mga mata nito nang maisip iyon. Walang pasensyang lumapit si Florian nang sandaling iyon at hindi nito napigilang udyukin ang lalaki. Luka Moonlight. Please, bigkasin mo na ang iyong tula. Huminga ng malalim si Daryl bago ito tumango at nagsalita. Sige, magsisimula ako sa pagbigkas sa una kong tula. Tama, matagal bago ito nagsalita dahil napansin niya ang nangayayat na si Yvette at naganahan itong gumawa ng isa pang tula dahil sa durog niyang puso. Dalawa ang tulang bibigkasin nito kasama ang galing kay Pangtong. Ano? Bibigkas si Luka Moonlight ng dalawang tula? Agad na nagkagulo ang masahabang hindi makapagsalita ang mga ito at gulat na nakatingin kay Daryl. Noong una ay inakala nilang hindi ito makaisip ng kahit na ano, pero nasorpresa ang mga ito nang makagawa ang lalaki ng dalawang tula sa loob lamang ng maiksing oras. Nang sandaling iyon ay nagpakita ng malakas na interes sa lalaki ang mga manonood at ang mga maharlikang nasa taas ng entablado. Kumunot din ang noo ni Kilent bago ngumiti at tumingin kay Daryl. Nakagawa ng dalawang tula sa loob lamang ng maiksing oras. Huwag niyang sabihing isa itong doggerel. Nanatiling nakangiti si Kilent nang magsalita ito, ngunit medyo sarkastiko ang tono nito. Kahit nga ako ay hindi makagawa ng tula sa loob ng maiksing oras, paano pa kaya si Daryl? Pasikretong naisip ni Kilent. Kahit na naging kampiyon si Luka sa martial arts competition, ay wala lamang ito kundi isang magaspang na cultivator at walang-wala kung ikukumpara sa lalaki pagdating sa literary skills. Hayop! Naisip ni Kilent ay isa siyang kampiyon. Bumulong si Daryl sa kanyang sarili, pero hindi ito dapat magambala kay Kilent. Dahan-dahan itong naglakad paikot at binigkas ang kanyang tula. Kahit sinong dumungi sa pagmamahal, ay magiging gagambang liryo. Hinipa ng pagmamahal ang dati nitong kinatatayuan. Saan ako makakahanap ng pagmamahal? Ito ang 5 salitang talata ni Pangtong. Bilang isa sa mga alagad ni Daryl ay alam nito na may relasyon sina Daryl at Yvette, kaya naman sinulat nito ang kanyang interpretasyon sa dalawa. Lalo na ang huling 2 talata.
Hinipa ng pagmamahal ang dati nitong kinatatayuan, saan ako makakahanap ng pagmamahal? Kita ang kahulugan nito. Nagdulot ng malaking gulo si Daryl sa Royal City, pero bumalik ito gamit ang ibang pagkatao para makasali sa martial arts marriage tournament. Bumalik ito sa dating lugar. Tumahimik ang nakapalibot na mga manonood nang marinig nito ang kanyang tula, at paulit-ulit na binigkas ito habang nilalasap ang kahulugan. Hinipa ng pagmamahal ang dati nitong kinatatayuan, saan ako makakahanap ng pagmamahal? Nakakamangha. Kahit na isa lamang itong 5 salitang talata, ay malalim ang kahulugan nito. Naku! Sinong mag-aakalang napakatalentado pala ni Luca Moonlight? Siya ay nakakamangha. Nagsimulang matauhan ang mga manonood paglipas ng ilang segundo, at nagsimulang mag-iba ang tingin ng mga ito kay Daryl. Hindi na masama. Muling binigkas ni Florian ang tula at tumango bilang pagsang-ayon. Ano naman ang pangalawang tula? Sa parehong sandal ay tumango rin ang emperor na nakaupo sa tronong dragon bilang pagsang-ayon, habang puno ng pag-asang nakatining kay Daryl. Ngumiti si Daryl at kalmado nitong tiningnan ang paligid bago magsimulang bumigkas. Kung nasaan ang nakatagong lungkot. Pinuno nito ang karagatan at ang ating mundo. Hindi itinakda sa pagkakataong ito. Bilang alaala ng pagmamahalan. Hindi napigilan ni Daryl ang mga emosyong nasa kanyang puso nang bigkasin nito ang huling linya, at tumitig ang namamasa nitong mga mata kay Yvette. Sa Daryl ang gumawa ng pangalawang tula. Matapon nitong marinig ang tula ni Pangtong sa ibabaw ng pagkakita nito sa nangayayat na si Yvette, ay nadurog ang puso ni Daryl, kaya naman naganahan itong sumulat ng bagong tula base sa gawa ni Pangtong at sa sarili nitong mga emosyon. Ang unang 2 linya, kung nasaan ang nakatagong lungkot, pinuno nito ang karagatan, at ang ating mundo, ay kumatawan sa lungkot na naramdaman ni Daryl sa nakalipas na ilang araw, lalo na ang huling 2 talata. Hindi itinakda sa pagkakataong ito, bilang alaala ng pagmamahalan. Malinaw na ang taong mahal nito ay nasa kanyang harapan, ngunit hindi nito magawang sabihin na isa itong pagmamahal. Sa katunayan ay nakakamangha ang ginawang tula ni Pangtong base sa pagmamahal, pero isa pa rin itong tagalabas kung pag-uusapan ang relasyon. Samantalang tapat at buong puso ang paggawa ni Daryl sa tula. Gasp! Natahimik ang lahat at nagulat ang mga ito nang kanyang bigkasin ang huling linya. Totoong 2 tula nga ito. Mas malalim at mas mapapaisip ka sa isang tula kumpara sa nauna. Agad na tumahimik sa buong New World Royal Palace. Kung nasaan ang nakatagong lungkot. Pinuno nito ang karagatan at ang ating mundo. Hindi itinakda sa pagkakataong ito. Bilang alaala ng pagmamahalan. Isa itong hindi maikukumparang tula. Ang tula ng siglo. Napahinga ng malalim ang mga opisyal ng sibil ng New World. Talentado ang lahat, pero alam nilang hindi makakagawa ng impromptu na tula ang mga ito. Nagkatinginan ang emperor at ang empress, habang hindi nila naitago ang pagkagulat sa kanilang mga puso. Luca Moonlight. Nanginig si Sloan, hindi may paliwanag ang pagkasabik nito at sobra rin itong nagulat. Mukhang tinago rin ni Luca Moonlight ang kanyang talento sa literary competition. Hindi ito inaasahan. Nakakamangha. Masyado siyang nakakamangha. Tahimik nitong inobserbahan ang ekspresyon ni Yvette nang sabihin niya iyon. Kinunot ni Yvette ang kanyang noo habang hindi sang-ayon ang tingin nito sa kanyang mga mata. Tinago niya ang kanyang talent sa martial arts at sa literary competition. Bakit kailangan bigyang papuri ang mapanlinlang na personalidad? Puno ng pagkabigo si Yvette nang sabihin niya iyon. Tinago ni Luca Moonlight ang kanyang mga talent, pero patuloy ito sa pagtitig sa babae nang binigkas nito ang kanyang tula. Nakakadiring pangyayari. Mayroon ng opinyon si Yvette kay Luca Moonlight ng sandaling yon. Ayaw niya sa lalaki, kaya naman hindi nito nagustuhan ang 2 tula nito. Magaling? Hindi na maitago pa ng emperor ng New World ang pagkasabik sa kanyang puso. Tumayo ito at tumingin kay Daryl. Napakabihirang talent ang makagawa ng 2 tula sa loob lamang ng maiksing oras. Kakaibang talento. Sabi ng emperor habang kita ang pagkasabik sa mga mata nito. Parehong may talento si Luca Moonlight sa literature at sa martial arts. Magiging karangalan para sa New World Royals at sa buong New World kung magiging prince consort ang taong may bihirang talento. Makinig ang lahat.
Agad na lumabas si Florian at nagbigay anunsyo. Dapat ko nang i-anunsyo na si Luca Moonlight ay ang kampiyon para sa literary competition. Matalino at magaling si Florian magbasa ng kilos ng mga tao. Malinaw na si Luca Moonlight ang dapat na tanghaling kampiyon sa literary competition dahil na rin sa pagtayo at naging papuri ng kamahalan. Wow! Nagkagulo ang mga manonood nang marinig ang sinabi nito. Naguluhan ang lahat habang nakatingin kay Daryl at hindi maitago ng mga ito ang pagkagulat sa kanilang puso. Nanalo na naman si Luca Moonlight. Nanalo ito sa martial arts at literary competition. Siya ang kampiyon sa parehong kompetisyon. May talent at matapang si Luca. Wala itong taong katulad sa buong Nine Mainlands. Talaga nga namang may talent ito sa literature at martial arts. Hayop, nanalo siya sa unang parangal sa 2 kompetisyon. Tao pa ba siya? Nakakamangha, labis na nakakamangha. Siya ang idolo habang buhay. Nagmula ang diskurso sa mga manonood na pumalakpak at tila alon ito dahil nagtagal ito. Nanginig ang nasa platform na si Sloan habang hindi ito makapaniwalang nakatingin kay Daryl, matagal din itong hindi nakapagsalita. Talagang nanalo si Luca Moonlight sa parehong kompetisyon. Isa ba itong panaginip? Kailan pa nagkaroon ng ganitong talent sa Nine Mainlands? Nanigas din ang may ayaw kay Luca na si Yvette, at bahagyang gumalaw ang mukha nito habang hindi rin nakapagsalita ng matagal. Ang taong ito ay talagang nanalo sa 2 kompetisyon. May nakatalo kay Kelent Doko pagdating sa husay sa literatura. Nanginig din ang Empress ng sandaling iyon at hindi nito mapigilang magbigay papuri. Sinong mag-aakalang ang may ordinaryong hitsura na si Lucas ay isa palang di mawaring henyo? Katunayan ay hindi naalis ang tingin ng Empress kay Luca Moonlight. Ngunit malayo ang iniba ng kanyang pagtingin sa lalaki nang makita nitong nanalo ang lalaki sa 2 kompetisyon. Luca Moonlight, masyado kang nakakamangha. Labis ang pagkasabik ng isang anyo na isa sa mga manonood, charming ang namumula nitong mukha dahil sa pagkasabik. Ito ay si Parker Johan. Gulat na gulat si Parker ng sandaling iyon kumpara sa iba. Ilang araw din mula nang magkakilala sila ni Daryl at masasabing magkaibigan ang dalawa. Ang katotohanan kayang manalo ni Daryl sa martial arts competition ay isa ng himala para sa puso ni Parker. Hindi nito inakalang mananalo rin ang lalaki sa literary competition. Isa itong talent na nakikita ng isang beses sa 1,000,000 taon. Diretsyong tumayo si Daryl at napabuntong hininga ito habang nakatitig sa niya ang mga manonood. Nanalo ito sa martial arts at literary competition, kaya naman, sa wakas ay mailalayo na nito si Yvette. Ngumiti at kinuwayan ng Emperor si Daryl habang naghihiwayan ang mga manonood. Luca Moonlight, halika nga rito. Halika! Pagtapos ay kinausap nito ang katabing si Florian. Tawagin mo ang mga nanalo sa pangalawa at pangatlong parangal. Hindi nagdalawang isip si Daryl at agad itong lumapit. Hindi nagtagal ay lumapit din si Mateo Kilens at ang iba pa. Agad na napatingin ang lahat sa kanilang 5. Siyempre, ang karamihan ay nanatili pa ring nakatingin kay Daryl. Sa huli ay siya ang tinanghal na kampiyon sa 2 kompetisyon, kaya naman dapat na mapasa kanya ang titulong Prince Consort. Yvette. Lumingon ang Emperor ng New World at tumingin ito kay Yvette bago ngumiti at magsalita. Pinili ko ang pinakamagagaling na kalahok sa literature at martial arts sa Nine Mainland. Si Luca Moonlight ang pinakamagaling sa parehong kompetisyon, mayroong siyang mahusay na kaalaman, ano sa tingin mo? Bahagyang kumalma ang Emperor nang sabihin niya iyon. Hindi na sayang ang mga nagawa nito para sa martial arts marriage tournament nang kanyang madiskubre si Luca. Sush! Nabaling ang tingin ng lahat kay Yvette nang sandaling iyon. Hindi rin kumurap si Daryl nang tingnan nito si Yvette, habang tinago niya ang pagkasabik sa kanyang puso. Yvette, please sumang-ayon ka. Ako si Daryl mo. Maaari tayong magsama habang buhay kapag sumang-ayon ka na ako ang iyong maging Prince Consort. Agad na namasa ang mga mata ni Daryl dahil sa pagkasabik. Ngunit kalmado lamang ang walang emosyong si Yvette, nang hapyawan nito ng tingin si Daryl at hindi nagpakita ng kahit na anong interes. Nang sumunod na segundo ay tumingin si Yvette sa Emperor at si Banning. Ama, maaari kong piliin ang kahit na sino sa kanila. Bahagyang napaatras ang Emperor ng New World bago ito agad na tumango. Oo.
Sa totoo lang, dapat mong piliin ang kampiyon. Pero ikaw ang pipili ng magiging asawa mo, kaya naman maaari kang mamili sa mga nanalo. Talagang binigyang diin nito na dapat niyang piliin ang kampiyon bilang kanyang prince consort. Pinilit ngumiti ni Yvette nang marinig yon at seryoso itong nagsalita. Kung ganoon ay hindi ko pipiliin si Luca Moonlight. Ano? Nagkagulo ang mga manonood nang magulat ang lahat sa sinabi nito. Anong nangyayari? Si Luca Moonlight ang nanalo sa parehong kompetisyon. Bakit ayaw siyang piliin ng prinsesa? Naramdaman ni Daryl sa kanyang mukha ang tensyon, at nawasak ang puso nito na para bang pinukpok ng malaking martilyo habang hindi ito makapag-isip ng maayos. Ilang segundo itong nagulat bago matauhan at halos maiyak ito nang tumingin kay Yvette. Yvette, hindi mo yan maaaring gawin kahit na naiisip mo pa rin ako. Ako si Luca Moonlight. At si Luca Moonlight ay si Daryl Darby. Gusto nitong lapitan si Yvette at sabihin siya si Daryl Darby at hindi totoo ang katauhan ni Luca Moonlight. Pero pinigilan nito ang sarili nang maalalang maraming cultivator ang nasa kanilang paligid. Haha! Sinubukan pang manloko ni Luca Moonlight sa pamamagitan ng pagtago sa kanyang tunay na kapangyarihan. Paniguradong nalilito na ito sa ngayon. Hindi napigilan ng nasa gilid na si Mateo ang mapasinghal sa nakitang pangyayari. Pero hindi niya ito masyadong ginawa dahil hindi pa rin tuluyang gumagaling ang mga sugat nito. Sa kabilang banda, hindi rin napigilang tumawa ni Kileng Doko at mapang-asar nitong tiningnan si Daryl. Ano naman kung ikaw ang nanalo sa parehong kompetisyon, wala aprin itong silbi dahil hindi ka gusto ng prinsesa. Yvette. Hindi makapaniwala ang emperor ng New World ng sandaling yon, kumunot ang noo nito habang nakatingin kay Yvette. Bakit? Napakagaling ni Luca Moonlight sa literature at sa martial arts, bakit ayaw mo siyang piliin? Kalmadong sumagot ang hindi nagpakita ng ekspresyon na babae, determinado ito at mariin itong nagsalita. Walang rason. Ayaw ko lamang sa kanya. Mapait na ngumiti ang emperor nang marinig ang sinabi nito, at bahagyang dumilim ang ekspresyon bago seryosong tumingin kay Yvette. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Hindi mo pa rin makalimutan si Daryl, hindi ba? Naintindihan ito ang kanyang anak. Isang perpektong kandidato si Luca, at walang rason para hindi niya ito magustuhan, pero intensyon niyang hindi ito piliin. Malinaw na nangungulila pa rin ito kay Daryl. Naalala nito si Daryl kapag nakikita si Luca Moonlight sa tangkad, hugis ng katawan, o sa mga talent nito. Ngunit agad na nagalit ang emperor nang maalala nito si Daryl. Malinaw sa emperor ang nakitang nitong nagningning na mga mata ni Yvette, kahit na hindi ito sumagot. Yvette, naantig si Daryl nang makita nito ang palitan ng salita. Sush! Agad na tumayo ang emperor. Tumingin ito sa paligid at dahan-dahang nagsalita. Makining ang lahat, espesyal kung i-anunsyo ang patungkol sa isang bagay. Ngumiti ang emperor na tila ba nagkaroon ng katarungal. Ang Sectmaster ng Elysium Gate na nagmula sa World Universe na si Daryl Darby ay napatay ng aking Golden Dragon Guards 10 araw na ang nakalipas, namatay ito sa ilalim ng isang hukay. Minaliit ni Daryl ang aking maharlikang otoridad. Hindi nakakaawa ang naging pagkamatay nito. Tiningnan ng emperor si Yvette nang sabihin nito ang huling linya bago bumalik sa dragon na trono. Ano? Nagkagulo ang mga manonood nang marinig ang mga sinabi ng emperor. Hindi na itago ng lahat ang gulat sa kanilang mga mukha. Si Daryl Darby ay napatay ng New World Royals at namatay sa ilalim ng isang hukay. Patagong nawasak ang puso ng marami sa mga manonood, lalo na ang mga sektang malapit sa lalaki. Si Annie Curtis mula sa Elixir Sect, at ang iba pang maliliit na sekta sa World Universe na pinaboran ng Elysium Gate ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Daryl Darby. Ang kumatawan sa kanyang henerasyon. Binuo nito ang Elysium Gate sa murang edad, pinarusahan ang masasama, at naghatid ng saya sa mundo ng martial arts. Dinipensahan nito ang ginawang pag-atake ng New World Army 10 taon na ang nakalipas, kasama rito ang ilan pang mga sekta. Siya ang bayani ng buong World Universe. Paano mamamatay ng ganoon lamang ang isang katulad nito? Marami ang nawasak ang puso at hindi makapaniwala sa kanilang mga narinig. Ngunit ang emperor ng New World na mismo ang nag-anunsyo sa harap ng malalakas na mga cultivator sa Nine Mainland, kaya naman paniguradong totoo ito.
Hindi nanginig si Yvette at mariin itong umiling habang patuloy ang pagtulo ng mga luha nito. Pagtapos ay sinigawan nito ang emperor. Hindi maaaring mamatay si Daryl. Hindi siya patay. Yvette. Hindi ito kinaawaan ng emperor, malamig itong nagsalita. Seryoso ang mga sinabi. Totoong patay na si Daryl at inanunsyo ko na ito sa harap ng lahat ng mga cultivator sa Nin Mainland, kaya alisin mo na ang lahat ng iyong pantasya. Tinuro nito ang nasa harapan na si Mateo, at ang iba pa. Ngayong araw ay kailangan mong mamili ng isa sa kanilang 5. Puno ito ng otoridad at walang pagdalawang isip nitong sinabi ang huling pangungusap. Nagsagawa ito ng malaking kaganapan para maakit ang maraming cultivator mula sa Nin Mainland para sa ikaliligaya ng anak nito. Magiging isang kahihiyan para sa New World Royals kung sa huli, ay hindi rin pala ito pipili magiging sentro ang mga ito ng katatawanan sa buong Nin Mainland. Kahit anong mangyari ay kailangan niyang pumili ng isa sa kanilang 5 bilang prince consort. Ako. Mariing kinagat ni Yvette ang kanyang labi nang bigyang tingin nito sina Mateo, Kileng, at ang iba pa. Matagal itong hindi nagsalita habang tumutulo ang kanyang mga luha. Nakakaawa ang babae. Diretsong tumayo sina Mateo at ang iba pa nang umasa ang mga ito sa tiyansang sila ang mapipili ng prinsesa. Napakasaya ni Mateo nang nalaman nito ang tungkol sa pagkamatay ni Daryl at agad na naibsan ang sakit ng mga sugat nito. Yvette, huwag kang pumili ng mali. Sobra ang kaba at namawi si Daryl. Hindi ako patay. Nasa harapan mo lamang ako. Pero labis ang naramdamang lungkot ni Yvette nang sandaling yon at hindi nito napansin ang mga mata ni Daryl. Matapos ang mahabang sandali, sa wakas ay nagbuntong hininga na si Yvette at tinuro nito ang kalahok na nakakuha ng 3 parangal sa literary competition. Siya ang napili ko. Sa katunayan ay nakuha ni Daryl ang buong puso ni Yvette at hindi nito gustong pumili ng kahit na sino, pero wala itong nagawa sa kasalukuyang sitwasyon. Pero hindi basta-bastang pumili si Yvette. Ang kalahok na nakakuha ng 3 parangal sa literary competition ay si Jonah Daniels. Kahit na hindi nito kasing galing sina Luka Moonlight o si Kelent Doko, at nagmula ito sa World Universe. Nakapagdesisyon si Yvette na kung pipili ito ng kanyang prince consort, ay kailangang mula ito sa parehong lugar kung saan nagmula si Daryl dahil wala na ang lalaki. Pagtapos ay mamumuhay sila sa Donghai City sa hinaharap. Wow! Muling nagkagulo ang mga manonood nang masaksihan nila ang pagpili ni Yvette kay Jonah Daniels. Anong nangyari sa prinsesa? Bakit niya pinili si Jonah Daniels kaysa sa natirang 4? Medyo matalino naman si Jonah Daniels, pero pangkaraniwan lamang ito sa ibang bagay. Isa lamang itong Marshall Marquis bilang cultivator. Paano nito mapapasaya ang babae? Princess Yvette. Nataranta si Daryl ng sandaling iyon at hindi nito napigilang humakbang. Tiningnan nito si Yvette at nagsalita. Prinsesa, naalala mo pa ba ang Moonlight Lake? Sobra ang naramdamang kaba ni Daryl ng sandaling iyon. Alam nitong mali ang pinili ni Yvette dahil sa kanya. Kahit na sinukuan mo na ang iyong sarili, ay hindi dapat mali ang pipiliin mo. Ngunit hindi ito basta-basta ng salita dahil sa kaba at tanging ang Moonlight Lake lamang ang kanyang sinabi para magpaalala kay Yvette. Nangako si Yvette na magkikita sila sa Moonlight Lake. Puno ng pag-asa at pagmamadali ang mga mata ni Daryl nang sabihin niya iyon. Moonlight Lake. Biglang nagulat si Yvette sa sinabi nito at nanginig ang babae nang may maalala. Moonlight Lake. Moonlight Lake, Luka Moonlight. Oo. Pareho ang tunong ng Luka Moonlight at Moonlight Lake. Hindi kaya siya si Daryl. Tinago nito ang kanyang katauhan para makasali sa martial arts marriage tournament. Agad na nasorpresa at sumaya si Yvette, halos lumuwa ang puso nito. Milyon-milyong bagay ang tumakbo sa isipan ito habang nakatingin kay Daryl at hindi makapagsalita. Si Luka Moonlight ay si Daryl. Nanginig si Yvette at halos lumabo ang paningin nito sa namamasang mga mata, tumingin ito kay Luka Moonlight. Ang tangkad at hugis ng katawan nito ay parehong-pareho kay Daryl. Esa Daryl ang Luka Moonlight. Lumambot ang mga binti ni Yvette nang tumulo ang mga luha nito. Sigurado itong si Luka Moonlight ay si Daryl. Tanging ang mga mata lamang ni Daryl ang makapagbibigay ng malalim na pagmamahal sa kanya. Tama, si Luka Moonlight ay si Daryl.
Hindi patay si Daryl. Pinalitan nito ang kanyang pangalan at sumali sa martial arts marriage tournament. Mariing kinagat ni Yvette ang kanyang mga labi, habang mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Gusto nitong tumayo at maglakad palapit kay Daryl para tingnan maigi kung siya ba talaga ito. Pero binago nito ang pag-iisip ng tensyonado itong tumayo. Hindi. Hindi siya maaaring lumapit. Nanonood na sa tabi niyang ama at maraming malalakas na cultivator ang nasa paligid. Mabubunyag ang pagkatao nito kapag nakumpirma ng babae na si Daryl nga si Luca. Moonlight Lake. Patagong napakunot ng noo ang katabi nitong emperor. Kilala ba ni Luca ang kanyang ama? Hindi pa rin napapansin ng emperor na ang nasa kanyaing harapan na si Luca ay si Daryl Darby pala. Napakunot din ang nakapalibot na mga miyembro ng Maharlika pati na rin si Mateo, hindi nagsalita ang mga ito. Anong nangyayari? Mukhang magkakilala si Luca at ang prinsesa. Matagal na tumitig kay Daryl ang emperor at hindi nito mapigilang magtanong. Luca Moonlight, bakit mo nasabi ang Moonlight Lake sa Prinsesa Yvette? Puno ito ng pagtataka ng magtanong. Huminga ng malalim si Daryl at matapat itong natawa. Kamahalan. Sa katunayan ay isang beses kaming nagkita ng prinsesa, kalahating taon na ang nakalipas. Nasa Moonlight Lake ang prinsesa kung saan ako ay napadaan ng oras na iyon. Namangha ako sa kanyang kagandahan at pinagmasdan siya, kaya naman sumali ako rito sa martial arts marriage tournament. Tiningnan ni Daryl ang prinsesa at nagpatuloy sa pagsasalita. Sigurado akong nakalimutan na iyon ng prinsesa dahil kalahating taon na ang lumipas, kaya pinaalala ko lamang ito sa kanya. Nagkunwaring kalmado si Daryl nang sabihin niya iyon, pero labis ang naramdaman nitong kaba sa kanyang puso. Hindi siya maaaring makilala dahil napakahalagang sandal ito. Kaya pala. Tumango ang emperor nang mapagtanto niya ito at lumingon kay Yvette. Yvette, totoo ba ito? Nakita mo siya sa Moonlight Lake kalahating taon na ang nakaraan. Sa tingin ko. Kinagat ni Yvette ang kanyang labi at nagkunwaring napaisip bago tumango. Ahaw! Medyo naalala ko na nung nabanggit ito ni Luca. Matalinong babae si Yvette. Alam nitong mataas ang posibilidad na si Daryl nga si Luca ng sandaling iyon, kaya sinubukan nitong makisabay. Nagkunwaring seryoso si Yvette nang sumunod na sandal, kinausap nito si Daryl. Luca Moonlight, noong naglibot ka ng sandaling iyon, habang nagsasanay ay napadaan ka sa Moonlight Lake hindi ba? Tama. Tama. Mukhang hindi ako tuluyang nakalimutan ng prinsesa. Nakangiting sagot ni Daryl habang mariin itong tumango. Haha! Mahal kong Yvette, napakatalino mo. Marunong kang magkunwari. Naniwala ang mga manonood sa kanyang palitan ng istorya. Noong una ay nagtaka pa ang mga manonood, pero napagtanto rin ng mga ito ang pangyayari. So, magkakilala si Luca at ang prinsesa. Lumabas na sumali ito sa martial arts marriage tournament dahil nakita niya ang babae kalahating taon na ang nakalipas. Napaka-sweet naman. Napangiti si Sloan habang nag-usap-usap naman ang mga nakapalibot na manonood. Nakakamangha ang dalawang ito, gumawa ng kasinungalingan at magkunwaring ito ang katotohanan. Pero masaya si Sloan para sa dalawa dahil napansin nitong na sobrang naging malungkot si Yvette sa nakalipas na mga araw. Alam ni Sloan kung gaano kaimportante ang dalawa para sa isa't isa nang makita niya ang dalawa sa sandaling iyon. Totoong masaya si Sloan para sa kanila. Ngunit hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ng mga nakatayo sa entablado na sina Mateo, Kileng, at ang iba pa. Hayop! Nagkita na pala ang prinsesa at si Luca Moonlight. Mukhang babaguhin nito ang kanyang desisyon ang gagawing prince consort si Luca Moonlight. Tessa Jonah Daniels ang pinakamalungkot na tao sa mga ito. Namutla at naging asul ang kanyang mukha at halos maiyak na ito ng sandaling iyon. Akala nito noong una ay siya na ang magiging prince consort, pero hindi nito inakalang makakagawa ng kasinungalingan si Luca sa huling pagkakataon. Nakakalungkot ang pangyayari. Kung ganoon, ngumiti at tiningnan ng emperor ng New World si Yvette. Yvette, gusto mo bang palitan ang prince consort? Kinagat ni Yvette ang kanyang labi, habang namumula ang mukha nito, mahina ang boses nito nang nahiyang magsalita. Pipiliin ko si Luca Moonlight. Haha!
Labis ang naramdamang tuwa ni Daryl nang marinig ang pagpili sa kanya ni Yvette, at gusto nitong tumakbo para yakapin ang babae, pero pinigilan niya ang sarili. HMM. Tumango ang emperor ng New World bago ito dahan-dahang tumayo at nagsalita. Ang mahusay sa literature at martial arts na si Luca Moonlight, ang hindi maikukumparang henyo. Ngayon ay iaanunsyo ko na ang magiging prince consort ni Prinsesa Yvette. Kamahalan. Nasa kalagitnaan ito ng pagsasalita, nang dali-dali ito inantala ng naka-armor na general. Ito ang pinuno ng mga gwardiya ng Maharlika, si Milton Snyder. Medo amoy alak si Milton ng sandaling iyon. Milton, anong ginagawa mo? Umalis ka nga, napakunot ang noo ni Florian at tumitig kay Milton habang bahagyang nag-utos. Nasa kalagitnaan ng pag-anunsyo ng resulta ang emperor, pero inantala ito ni Milton sa napakahalagang sandal. Gusto ba niyang mamatay? Sa parehong sandali ay hindi natuwa ang emperor habang nakatingin ito kay Milton at nagsalita. Milton, maaari mong sabihin mamaya kung ano man ang nais mong sabihin. Malamig nitong tiningnan si Milton nang magsalita. Ayos lang naman na mag-antala ito bilang pinuno ng mga gwardiya ng Maharlika, pero ibang usapan na kapag amoy alak ito. Nakakabastos. Sa katunayan ay pupugutan nito ng ulo si Milton kaagad kung hindi lang dahil sa presensya ng mga cultivator sa Nain Mainland, takot itong magdala ng kahihiyan sa New World Royals. Sush! Lahat ng mata ay nakatingin kay Milton ng sandaling iyon. Lasing ba siya? Ang lakas ng loob niya para gambalain ang kamahalan. Hindi tama yon, maingat na tao si Milton at hindi ito magiging ganoong kabastos. Lumuhod sa sahig si Milton sa pagtataka ng mga manonood, pinunasan nito ang malamig na pawis sa kanyang noo bago takot at may respetong nagsalita. Kamahalan, patawarin niyo ako. Mayroon akong mahalagang bagay na dapat sabihin sa inyo. Pagtapos ay tinuro nito si Daryl at malakas na nagsalita. Si Luca Moonlight ay isa ng prince consort sa South Cloud World. Hindi niyo siya maaaring gawing prince consort. Nilapitan ni Milton si Asher Fenn para malaman ang tungkol sa totoong pagkatao ni Luca isang araw ang nakaraan sa ilalim ng utos ni Florian. Noong una ay hindi nagsalita si Asher at itinikom ang bibig. Ngunit sa wakas ay nagsalita rin ito matapos painumin ng maraming alak ni Milton. Dali-daling bumalik si Milton sa Royal City para ipaalam ito sa Emperor ng New World. Gasp! Nagkagulo ang mga manunood nang sabihin niya iyon. Lahat ay nagulat habang nakatingin kay Daryl. Hayop, Prince Consort pala ng South Cloud World si Luca. Nakakamangha. Plano ba nitong maging Prince Consort sa Nain Mainlands? Masyadong nakakamangha. Maraming kalalakihan ang may respeto at manghang tumingin kay Daryl habang nag-uusap-usap. Siya ay idolo ng lahat ng kalalakihan sa pagiging prince consort ng dalawang mainlands. Subalit, hindi naging maganda ang ekspresyon ng mukha ng emperor ng New World at ng mga nakapalibot na miyembro na Maharlika. Ang prince consort ng South Cloud World, ang asawa ni Quincy Long. Hindi ba't iyon ay si Daryl Darby? Nagsimulang pumutok ang mga ugat sa kamay ng emperor nang tingnan nito si Luca na kamukhang-kamukha si Daryl. Naalala nitong ang sandaling nakipaglaban ang lalaki kay Mateo at hindi ito natakot sa Enchanted Flame. Kaunting mga tao lamang sa mundo ang hindi takot sa Enchanted Flames. Daryl Darby. Namula ang mga mata ng emperor. Nanginig ito sa sobrang galit ng dahan-dahan itong lumapit at inalis ang maskarang suot ni Daryl. Hindi nakareact kaagad si Daryl at tuluyan nang naalis ang suot niyang maskara. Pinagkiskis ng emperor ng New World ang kanyang mga ngipin nang makita ang pamilya na mukha na nasa kanyaing harapan. Daryl Darby. Ang Prince Consort ng South Cloud World. Sect Master ng Elysium Gate. Ang hindi mapapantayang si Daryl Barbie. Ikaw nga. Hindi ka pa rin patay. Ang kapal ng mukha mong sumali sa martial arts marriage tournament para sa aking anak. Nakaramdam ng labis na pagkapahiya ang emperor. Inanunsyo na nito na nahuli at namatay si Daryl sa isang hukay. Ngunit nakatayo lamang pala ito sa kanyang harapan sa isang kisamata. Tinago nito ang tunay na pagkatao at nagpakilala bilang si Luca Moonlight para makasali as kompetisyon. Sinong mag-aakalang mananalo ito sa parehong kompetisyon? Nakakahiya. Labis na pagkahiya. Sobrang kahihiyan.
Daryl Darby, papatayin kita ngayong araw. Mapula ang mga mata ng Emperor at nais nitong pumatay nang sumigaw ito, sabihin niya iyon. Naging komplikado ang ekspresyon ng mukha ng mga tao sa paligid. Hayop naman. Nanginig ang nasa gilid na si Darby sa sobrang kaba. Patuloy ang pagtulo ng luha ng babae. Magiging napakasaya sana nito kung muling makikita si Daryl dahil hindi nito makontrol ang pagmamahal na naramdaman para sa lalaki. Pero maglalaban ang ama nito at si Daryl. Nawala ang saya ni Yvette, labis itong kinabahan at pinadyak ang mga paa. Ikaw si Daryl. Si Mateo ang unang natauhan at galit na tumitig kay Daryl at pinagkiskis niya ang mga ngipin sabay nagsalita. So, niloko mo rin ako. Lumabas ang galit sa puso ni Mateo sa pagkakataong iyon. Hindi nakapagtatakang madaling nalampasan nito ang bawat hakbang. Madali lamang nitong napigil ang aking Purple Cloud Enchanted Flame noong finals. Yun pala ay si Daryl Darby, si Luca Moonlight. Hinding-hindi malilimutan ni Mateo ang sandaling halos lumpuhin siya ni Daryl. Hindi nito malilimutan kung paano nawasak ang incandescent sect sa kanyang harapan. Dumating ito para makuha ang dapat ay para sa kanyang si Prinsesa Yvette. Agad na nag-init ang dugo ni Mateo dahil sa bago at lumang galit nito nang sumabog ang kanyang internal na enerhiya na may kasamang nakakapatay na aura. Daryl, huwag kang umasang makakaalis ka pa rito ng buhay. May masamang hangarin ang inawang pagngiti ng Emperor ng New World nang maramdaman nito ang galit ni Mateo kay Daryl. Malakas itong sumigaw. Master Hanson at ang mga kapwa kong cultivators. Ang sino mang makakapatay kay Daryl ngayong araw ay siyang magiging prince consort. Ama! Ikaw, sobra ang kaba ni Yvette nang makita nito ang sitwasyon. Hindi dapat nito ginamit ang kasiyahan sa buhay ni Yvette bilang parangal kahit na kinamumuhian ng kanyang ama si Daryl. Mamatay ka, Daryl! Hindi nagdalawang isip si Mateo nang sumigaw ito at agad na sumugod. Sa kabilang banda, nagkatinginan ang mga cultivator mula sa Nain Mainland at walang nagtangkang umakto nang hindi nag-iisip. Alam nilang napakataas ng posisyon ni Daryl sa World Universe at ang paglaban dito ay paglaban din sa buong World Universe. Isa pa, siya rin ang Prince Consort ng South Cloud World. Tinuro si Daryl ng Emperor at galit na sumigaw. Ano pang tinatayo-tayo nyo? Pabagsakin siya. Pagpirasuhin. Gusto kong pagpirasuhin niyo siya. Masusunod, kamahalan. Tila alon na sumugod kay Daryl ang mga Royal Guards nang ilabas ng mga ito ang kanilang mga espada. Tumayo rin ang Empress sa kanyang trono at nag-utos. Harangan niyo ang prinsesa, huwag niyong hayaang makalapit siya kay Daryl. Ama. Ina, kinabahan, ngunit galit si Yvette. Gusto nitong lumapit at tumayo sa tabi ni Daryl para protektahan ito, pero huli na kahit ang isang hakbang. Naharangan na ang kanyang daanan. Sush! 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 Patuloy ang pagdating at pagsunod ng mga gwardiya ng Maharlika, at agad na nagdulot ng kaguluhan sa buong lugar. Maraming nagsitakbuhang tao mula sa Royal City dahil sa takot na baka masugatan, pero gusto pa ring manood ng mga ito. Ngunit umatras ang mga kalahok at mga cultivator mula sa ibang mga mainland at patuloy na nanood mula sa malayo. Buzz! Sumigaw si Daryl nang sumabog ang kanyang internal na enerhiya at napilitan si Mateo, ang unang sumugod sa kanya, na umatras ng ilang hakbang. Sumigaw ang may namumulang mata na si Daryl sa sumunod na sandaling makita nito na pinalibutan na siya ng mga pinakamalalakas na cultivator mula sa palasyo. Ang lahat, umatras kayo! Halos na maos ang boses nito nang sumigaw. Mahigpit na ikinuyom ni Daryl ang kanyang kamao. Magkaroon na tayo ng isang malaking laban, dahil nalantad na rin naman ang aking pagkatao. Kahit anong mangyari, kailangan kong umalis kasama si Yvette. Isasama ko ngayon si Yvette. Sino mang pumipigil sa akin ay mamamatay. Grant. Destruction. Art. Isang napakalakas na ugong ang lumabas mula sa bibig ni Daryl. Ang nakapaligid na hangin ay biglang napunit sa kanyang mga salita, habang ang isang nakasisindak na bagyo ng enerhiya ay pumunta sa kanyang paligid. Ang lahat ng mga gwardiya ng hari na sumugod sa kanya ay agad na tumangis ng malungkot bago mahulog sa lupa sa kanilang mga dugo mula sa paglipad sa ere. Buntong hininga.
Ang karamihan ng tao na nanonood mula sa malayo, maging ang mga ordinaryong tao o maglilinang ay hindi mapigilang mapanganga sa pagsaksi sa eksenang iyon. Ito ang lakas ng pinunong sekta ng Elysium Gate. Siya ay isang tao lamang, ngunit madaling lang sa kanya, na pumatay ng maraming mga gwardiya ng hari sa isang segundo. Napakahusay niya! Ang mga mata ni Daryl ay labis na namula sa sandaling iyon, habang siya ay nakakatakot na tumingin sa emperador ng bagong daigdig bago umungal. Hayaan mo si Yvette na sumama sa akin, at ang aming pagtatalo ay malulutas. Kung hindi man, sisirain ko ang buong palasyo ng bagong daigdig ngayon. Wasakin ang buong palasyo ng bagong daigdig. Ang anim na salitang ito ay tulad ng isang kulog na tumutunog sa buong lungsod ng mga maharlika. Napakatapang mo naman. Ang emperador ng bagong daigdig ay galit nang marinig yon, habang ang kanyang mukha ay naging sul. Patuloy siyang sumisigaw, mga kalalakihan, patayin niyo siya. Patayin siya. Gusto kong tadtarin at pirasuhin niyo siya. Si Daryl ay dating sanhi ng pagkasira sa palasyo, at nais niyang ilayo sa publiko ang kanyang anak na babae sa oras na iyon. Gaanong nakakahiya ito para sa mga maharlika ng bagong daigdig. Ang kaaway na ito ay dapat nang mamatay ngayon. Sush! Sush! Maraming mga figura ang mabilis na lumapit at tumayo sa harap ng emperador ng bagong daigdig sa sandaling iyon sa ilalim ng daing ng emperador ng bagong daigdig upang protektahan siya. Ang bawat isa sa kanila ay nasa antas ng martial emperor na may nakasisindak na mga aura sa kanila. Sila ang mga naglilinang recruit ng emperador. Ito ang Golden Dragon na mga guwardya, kasama ang kanilang pinuno na si Leonardo Ross. Daryl Darby. Malamig na tiningnan ni Leonardo si Daryl gamit ang kanyang mga nanlalamig na mga mata. Ang tigas mo talaga. Pinarusahan na kita ng sobra, ngunit hindi ka namatay nang mahulog ka sa talumpati. Gayunpaman, hindi ka magiging maswerte ngayon. Hindi maitago ni Leonardo ang kayabangan sa kanyang puso. Kung may alam ka pa, dapat kang lumuhod at magmakaawa. Marahil ay matatapos ko ang iyong buhay ng mabilis. Haha! Tumawa si Daryl na tumatawa nang marinig ang kanyang mga salita, habang nakatingin siya ng masama kay Leonardo. Nakaluhod sa harap mo at nagmamakaawa. Sino ka sa palagay mo? Iwinagayway ni Daryl ang kanyang mga kamay at tinawag ang mga tao sa kanyang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sush! 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 Ilang daang mga malalakas na mandirigma ang lumabas mula sa pagoda pagkatapos ng maraming ginintuang mga pag-ilaw. Ang ilang daang tao na panloob na enerhiya ay sumabog ng sabay at bumuo ng isang nakakasindak na aura na naging sanhi ng lahat ng naroroon na mapanghimagsik. Hindi. Daryl, ama, itigil ang pakikipaglaban. Si Yvette ay sumigaw ng malakas ng balisa nang masaksihan ang eksenang ito. Nakikiusap ako sa inyong lahat na huwag nang mag-away, pwede ba? Gawin mo ito para sa akin. Huminga ng malalim si Daryl nang maramdaman ang sakit ni Yvette, nang bahagyang nabawi ang kanyang katuwiran. Pagkatapos ay tumingin si Daryl sa emperador ng bagong daigdig. Binibigyan kita ng huling pagkakataon na pumili. Ang aming pagtatalo ay malulutas basta hayaan mo akong magkasama kami ni Yvette. Sa totoo lang, ayaw ni Daryl na makipag-ayos sa emperador ng bagong daigdig. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil siya ang ama ni Yvette pagkatapos ng lahat. Ang emperador ng bagong daigdig ay hindi susuko at patuloy na sumisigaw tulad ng isang baliw, patayin. Patayin si Daryl. Sinumang makapatay kay Daryl ay magiging konsorteng prinsipe. Sush! 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 Si Leonardo at ang iba pa ay hindi nag-atubili sa kanyang mga salita, at agad na nakipaglaban sa ilang daang matapang na tao ng pagoda. Agad na tumago sa hangin ang amoy ng dugo, habang walang tigil ang pagngangalit ng mga daing. Yvette. Mapait nang umiti si Daryl at tumingin sa kanya, bago dahang sinabi, nakita mo na. Hindi sa gusto kong tumigil sa pakikipaglaban, ngunit pinipilit ito ng iyong ama. Buzz! Ang mga mata ni Daryl pagkatapos ay naging malamig habang naglalabas ng kanyang purong lakas at sumugod sa nag-aaway na karamihan. Pag-akyat ng Siyam. Naga-dragon. Isang malamig na tinig ang nagmula kay Daryl habang siya ay madurog na sinabi ang mga salitang iyon.
Isang marahas na aura ang sumabog na baliw mula sa katawan ni Daryl sa sumunod na segundo. Biglang naglabas ng daliri si Daryl ng sabay at itinuro sa kalangitan. Umungal. Ang kalapit na hangin ay agad na unti-unting naglaho ng 9 na naglalakihang gintong mga dragon ay sumabog. Ay! Maririnig ang mga kilabot na hiyaw saan man dumaan ang 9 na dragon, habang ang dosenang mga makapangyarihang maglilinang ng bagong daigdig ay nahulog sa pool ng kanilang sariling dugo sa isang iglap. Ang pulang mata na si Daryl ay mayabang na lumulutang sa kalangitan na may isang nakamamatay na aura sa buong paligid niya tulad ng Panginoon ng mga pumapatay sa sandaling iyon. Ang dating marilag na sundalo ng bagong daigdig ay agad na naging gulo. Buntong hinibga. Ang mga tao na nakasaksi nito mula sa malayo ay hindi mapigilan na mapanganga habang lahat ay natigilan at sa hindi makapaniwala sa pagtingin kay Daryl. Napakalakas. Masyado siyang napakalakas. Nakaharap niya ang buong New World Royals na nag-iisa, ngunit maaari pa ring magkaroon ng isang napakalakas na aura. Si Daryl lamang ang makakamit nito sa buong 9 Hindi kita nakita sa loob ng ilang araw at ang iyong lakas ay tumaas ng malaki. Dinilat ni Leonardo ang kanyang mga mata upang tumingin kay Daryl sa sandaling iyon, bago malamig na sinabi, "Gayunpaman, nag-iisa ka pa rin anuman ang iyong lakas. Sa palagay mo maaari mong laban sa buong New World Royals mag-isa?" Ang mukha ni Leonardo ay puno ng pagkasuklam sa sinabi niya na si Daryl ay isang pangatlong antas ng martial na emperador lamang noong si Leonardo ay dating nakipaglaban kay Daryl. Ilang araw lamang niyang hindi nakikita si Daryl at si Daryl ay isang pang-5 antas na martial na emperador na. Kailangang banggitin na wala sa buong 9 na kontinente ang maaaring lumago sa isang manghang bilis. Iano ngayon? Mag-isa si Daryl. Hindi niya maaaring maalis ang libong sundalo ng bagong daigdig kahit na mayroon siyang mga kapangyarihan na may mataas na langit. Sush! 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 8 figura ang mabilis na dumating mula sa malayo kagaya ng pagtapos ni Leonardo ng pagsasalita, bago maingat na binantayan si Daryl. Ang 8 ay may malakas na aura na pumapalibot sa kanila na may hitsura ng kalalakihan na gwapo at mga babaeng napakarilag. Ito ang 4 na mga dragon at 4 na mga phoenix. Sino ang nagsabing nag-iisa ang aming boss? Boss, narito kami upang tulungan ka. Nais mong saktan ang aming boss. Mamamatay ka muna. Malakas na sumigaw ang 4 na mga dragon at 4 na mga phoenix bago inilabas ang kanilang panloob na lakas at sumugod patungo sa mga kalaban. Ang 8 sa kanila ay una na naghihintay para sa mabuting balita ni Daryl nang marinig nila na nakalantad ang pagkakakilanlan ni Daryl. Hindi sila nag-atubili at mabilis na sumugod upang tumulong. Bagaman ang 8 sa kanila ay madalas na gumawa ng masasamang bagay sa nakaraan, sila ay mga taong emosyonal. Mabilis silang nabili ng alindog at karakter ni Daryl mula pa nang sundin si Daryl. Ang lahat sa kanila ay handa nang mamatay para kay Daryl nang makita siya sa gulo sa sandaling iyon. Handa silang mamatay sa labanan. Ang 4 na dragons at 4 na phoenix. Sila, ang mga tauhan ni Daryl. Sila yan. Ang 4 na mga dragon at 4 na mga phoenix ay sobrang lakas, subalit sinupil sila ni Daryl. Maraming mga maglilinang na nanonood mula sa malayo ay hindi maiwasang mapasigaw nang makita ang eksenang ito. Guro! Kapatid na Daryl, narito na kami. Naririnig ang mga ugong na nagmumula sa kalangitan sa sandaling ito. Ang lahat doon ay kinilig sa marinig ang mga dagundong at tumingin sa direksyon ng tinig. Bigla silang nakahinga habang ang nakita nila ay bumulabog sa kanila. Mayroong libong mga tao sa mga itim na jacket ng Chino na darating na mayroong mga espada sa kanilang mga kamay. Sila ang mga alagad ng Elysium Gate. Ang pinuno ng mga alagad ay nagdadala ng 100 metrong haba na watawat na nakaburda ang 9 na gintong mga dragon at mga salitang nakasulat sa pulang dugo. Pinaparusahan natin ang kasamaan at sinusuportahan ang mabuti upang mabigyan ng hustisya ang sangkatauhan. Ang paghihip ng hangin ay naging sanhi ng pagmamalaki ng watawat sa hangin. Nakilala ng lahat ang watawat. Iyon ang Elysium Gates 9 Dragons Justice Flag. Mayroong 4 na figura sa harap mismo ng mga disipulo na mabilis na lumipad. Ito ang magkakapatid na Dixon, ang 4 na Diyos ng mandirigma.
Ilang araw na ang nakakalipas, inatasan ni Daryl ang magkakapatid na Dixon na maghintay sa labas ng lungsod ng Maharlika para sa kanya nang magpasya siyang makisali sa martial arts marriage tournament kung sakaling may mangyari. Ang magkakapatid na Dixon ay nagtipon at nagtago sa nakaraang ilang araw sa labas ng lungsod ng mga royal, kasama ang libong mga elite na alagad ng Elysium Gate bilang paghahanda para sa hindi inaasahan at kanilang kaligtasan sa kabila ng pag-alam na si Daryl ay umusbong ng maayos. Tulad ng inaasahan nila, ang pagkakakilanlan ni Daryl ay nalantad sa huling labanan, habang nagsimula siyang labanan ang mga alagad ng bagong daigdig. Ang mga kapatid na Dixon ay hindi nag-aksaya ng oras at agad na pinangunahan ang libong mga piling alagad na mabilis na suportahan si Daryl sa pagtanggap ng balita. Klang! 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 Ang mga tunog ng isang magkakasamang martsa ay tumunog agad at emosyonal na hinalo ang maraming tao. Ito ba ang Elysium Gate? Ang ganitong manghang aura na maihahambing sa sundalo ng bagong daigdig. Ang mga ordinaryong tao na nanood mula sa malayo ay lalo na naguguluhan at napatingin kay Daryl sa sobrang pagkasindak sa pagsasalita. Haha! Natawa si Daryl nang makita ang eksenang ito bilang isang walang katapusang espiritu ng labanan na lumaganap sa kanyang katawan bago sumigaw ng malakas, Elysium Gate, makinig ka. Sundin mo ako at sirain ang palasyong ito ngayon. Patayin! Libong mga disipulo ang sabay na sumagot sa kanyang utos, habang sila ay labis na sumugod at pinangyari ang mga naroroon. Pitang na! Mahigpit na kinuyom ng emperador ng bagong daigdig ang kanyang kamao habang patuloy na tumataas ang kanyang galit. Matagal nang natipon ni Daryl ang kanyang mga alagad. Bagaman ang mga alagad na iyon ay walang dapat ikabahala, wala pa ring naging isang matapang, mayabang, at walang pakundangan mula pa nang maghari ang sundalo ng bagong daigdig sa bagong daigdig. Ang mga maharlika ng bagong daigdig ay iginagalang ng lahat, subalit ang Elysium Gate ay naglakas loob na lumaban sa kanilang tinubuang bayan. Ang nasabing pagpukaw ng otoridad ng Maharlika ng bagong daigdig. Si Daryl at ang Elysium Gate ay kailangang wasakin. Patayin! Patayin ang lahat! Si Daryl at ang kanyang kasabwat at huwag mag-iiwan ng isang solong buhay. Ni kahit isa. Galit nag-alit na sumigaw ang emperador ng bagong daigdig na namumula ang mga mata. Ang libong mga gwardya ng hari ay dumating sa kanyang utos, habang ang parehong partido ay agad na nagsimulang maglabanan at patayin ang bawat isa. Ang mga tunog ng mga lunos na daing at mga sandata na dumidikit ay patuloy na nagri-ring sa buong Nine Suns altar. Ang mga tao na nanonood mula sa malayo kasama na ang mga naglilinang ng 9 na kontinente, ay lihim na huminga ng malalim sa nasaksihan ang sitwasyong ito sa kanilang mga komplikadong ekspresyon. Pati ang mga tauhan ni Daryl ay dumating na. Mukhang ang Elysium Gate at ang mga maharlika ng bagong daigdig ay magkakaroon ng dugo at hindi titigil hanggang sa mamatay. Gayunpaman, pinamunuan ng maharlika ng bagong daigdig ang lupaing ito ng higit sa 1,000 taon na may malalim na pinagmulan. Si Daryl ba at ang kanyang libong kalalakihan ang kanilang tugma? Kapatid Daryl, ang isang tao na tila kamangha-mangha na lumabas sa gitna ng karamihan ng mga nanonood ng marami pa rin ang palihim na iniisip ang katotohanan iyon. Ito ay ang pinunong sekta ng Elixir, si Andy Curtis. Ang panloob na lakas ni Andy ay sumabog sa sandaling iyon gamit ang kanyang puting mahabang sibat sa kamay bago sumigaw kay Daryl, "Kapatid na Daryl, tutulungan kita." Pagkatapos ay tiningnan ni Andy ang kanyang paligid at malakas na sumigaw, "Sektang Elixir, makinig kayo. Susuportahan natin ang Elysium Gate." Wala! Ilang daang mga alagad ng sekta ng Elixir ay mabilis na sumugod at sumali sa Elysium Gate sa kanyang utos. Si Andy Curtis ay hindi man nakilahok sa paligsahan sa martial arts, ngunit hindi siya mawawala sa isang napakalaking kaganapan. Bagaman nagdala lamang siya ng ilang daang kalalakihan, kasama niya, ang mga lalaking ito ay mga elite ng sekta ng Elixir. Sa totoo lang, si Andy ay una ng labis na nasaktan ng puso kapag nakatanggap siya ng balita tungkol sa pagkamatay ni Daryl habang iginagalang niya si Daryl ng higit sa kanyang puso. Hindi ito binigyan ng pangalawang pag-iisip ni Andy sa sandaling iyon nang tumayo siya kaagad at nag-alok ng tulong sa pagsaksi na hindi namatay si Daryl, ngunit nakikipaglaban-laban sa alagad ng bagong daigdig. Ano?
Naguluhan ang lahat nang makita nila ang sekta ng Elixir na sumali sa laban, habang lahat sila ay lumingon upang tumingin kay Daryl na may isang komplikadong ekspresyon. Paano magiging kaakit? Akit si Daryl na tinutulungan din siya ng pinunong sekta ng Elixir. Ang mga maglilinang ng Siyam na Dagat ay labis na natigilan sa kurso ng mga kaganapan dahil ang sekta ng Elixir ay isa sa 4 na pinakamalaking sekta ng Dakilang Silangan. Sush! Ang mga ekspresyon ng emperador ng Bagong Daigdig ay naging napakapangit nang makita ang eksenang ito habang tinitingnan niya si Andy Curtis, bagong inisyan, mahusay. Sino ang mag-aakala na marami sa mga kasabwat ni Daryl ay magpapakita ngayon? Tutuparin ko ang iyong mga hiniling dahil lahat kayo ay nais na mamatay. Pagkatapos ay sumigaw ang emperador ng Bagong Daigdig, patayin ang mga may kinalaman sa Elysium Gate nang hindi mag-iiwan ng kahit isang solong buhay. Wala! Marami pang mga gwardiya ng hari ang nagmamadali tulad ng pag-agos ng tubig sa kanyang utos, at tila hindi tumitigil sa pagdating ng libong mga gwardiya na responsable sa pagbabantay sa lungsod ng mga maharlika, ay mabilis ding lumapit ng sabay at pinalilibutan ang 9 na araw ng altar tulad ng isang pader na bakal. Pinunong Curtis. Mapait nang umiti si Daryl nang makita si Andy na sumasali sa laban at naramdaman na hinawakan siya. Hindi mo kailangang. Namula ang mukha ni Andy habang hindi masayang sumagot ng malakas, Daryl, nakatingin ka ba sa akin? Matagal na kitang isinasaalang, alang bilang kapatid ko sa puso. Hindi ako magsisisi, kahit na mamatay ako kasama ka ngayon. Okay. Naramdaman ni Daryl ang kanyang dugo na gumalaw sa pandinig ng kanyang mga salita, bago tumango at malakas na sinabing, kasalanan ko, kapatid na Andy. Magsaya tayong pumatay ngayon. Mas mainam kung mapapatalsik natin ang mga mayabang na mga alagad ng Bagong Daigdig. Haha! Nagkatinginan muna sina Daryl at Andy bago magkatawang tawanan. Nais mong ibagsak ang alagad ng Bagong Daigdig sa iyong mahinang kapangyarihan. Gaano ka katapang? Ngini siya ni Leonardo sa sandaling iyon habang ang kanyang ara ay sumabog sa bilis ng kidlat bago marahas na umatake kay Daryl. Hindi nag-abala si Daryl na sabihin kahit ano at agad na sinalubong ang kanyang atake. Klang! Isang malakas na tunog ang maririnig habang ang kanilang dalawang pag-atake ay nagkasalungat sa isa't isa at naging sanhi ng isang malakas na puwersa ng aura na gumalaw patungo sa karamihan ng tao. Sina Leonardo at Daryl ay sabay na nagbulong-bulungan bago pareho napilitan pabalik ng dosenang mga hakbang. Ito ay isang matapang na pag-atake, ngunit walang nangibabaw. Gayunpaman, hindi nagpanik si Daryl sa kanyang mahinahon na ekspresyon na nagpapakita ng isang pahiwatig ng pakikiramay dahil hindi man niya nagamit ang kanyang buong lakas sa kanyang nakaraang pag-atake. Gayunpaman, si Leonardo ay labis na natigilan sa puso. Ilang araw lamang ang nakakalipas mula nang malubhang nasugatan niya si Daryl. Gayunpaman ang mga kapangyarihan ni Daryl ay tumaas sa halos kapareho niya sa loob lamang ng ilang araw. Ito ay magiging isang malaking problema sa hinaharap kung hahayaan niya si Daryl na may ganoong nakakakilabot na bilis ng leveling upang mabuhay. Kailangan niyang patayin si Daryl ngayon, kahit na anong presyo ang babayaran niya. Sinabi ni Leonardo sa 3 pang mga guwardiya ng ginintuang dragon na may iniisip na, pagsama natin siya. Sush! 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 Ang 3 iba pang mga guwardiya ng ginintuang dragon ay agad na sumugod kasama si Leonardo na mabilis ding kumilos at pinalibutan si Daryl. Isama mo na. Tingnan natin kung mayroon ka talagang kung ano ang kinakailangan upang patayin ako. Galit na umungol si Daryl. Tinaas niya ang kanyang kamay habang ang isang bola ng puting apoy ay lumitaw sa kalagitnaan ng hangin, bago naging isang puting nagniningas na dagat. Ang dagat ng apoy ay nagtungo kay Leonardo, at sa iba pa sa isang iglap lang. Sa totoo lang, medyo nag-alala si Daryl sa sandaling pinakawalan niya ang malamig na puting lirang apoy. Hindi niya makakalimutan ang huling pagkakataong itinapon ni Leonardo ang Cold Marrow Firebed upang harangan ang kanyang malamig na puting lirang apoy nang lumaban siya kay Leonardo. Ang kanyang malamig na puting lirang apoy ay magiging walang silbi kung gagamitin ulit iyon ni Leonardo. Hindi pa rin namalaya ni Daryl sa sandaling iyon ay niloko siya ni Leonardo sa huling pagkakataon. Ginamit dati ni Leonardo ang 10,000-year frost at hindi ang tinatawag na Cold Marrow Firebed, isang pangalan na naisip niya sa huling minuto. Malamig na puting lirang apoy,
lumipat, mabilis na lumayo. Natigilan si Leonardo at ang kanyang mga cohort nang makita ang White Lily Cold Flame habang nagbago ang kanilang ekspresyon bago kaagad na iniwasan ito. Ang 10,000-year frost ay isang bagay na bihira at mahalaga. Nagkataon na nadapa si Leonardo at nagkaroon ng isang piraso nito. Gayunpaman, ang pang-espiritual na aura dito ay nagamit lahat matapos ang huling paggamit nito. Ano ang nangyayari? Ngumiti si Daryl nang makita ang eksenang ito at sinabi, Leonardo, nasaan ang iyong cold marrow firebed? Nawala ba ang kapangyarihan nito? Bagaman hindi alam ni Daryl kung ano ang dating ginamit ni Leonardo, maaari niyang hulaan na dapat nagsinungaling sa kanya si Leonardo sa pagtatangkang takutin siya. Kung hindi man, hindi niya kakailanganin na iwasan ng masama ang enchanted flame ni Daryl. Nasabi ko na to. Isasama ko ngayon si Yvette, at ang pumipigil sa akin ay mamamatay. Ang galit na sigaw ni Daryl ay naging sanhi ng pagkatahimik ng buong Royal City. Ang mukha ni Leonardo ay namula at malamig na sinabi, ikaw. Daryl, ano ang pinagyayabang mo? Ano naman kung mayroon kang malamig na puting lirang apoy? Kung ikaw ay isang lalaki, dagdagan mo ang apoy at hayaang mamatay ang lahat. Sinadya ni Leonardo na tumingin sa kalapit na si Andy Curtis at ng magkakapatid na Dixon habang sinabi niya iyon. Malinaw ang kanyang hangarin. Mahirap para kay Daryl na igarantiya na hindi masaktan ang kanyang sariling mga tao kahit na maayos niyang makontrol ang malamig na puting lirang apoy sa magulong labanan na yon sa sandaling yon. Ang malamig na puting lirang apoy ay isang nakakatakot na bagay pagkatapos ng lahat. Ang anumang mahahawakan nito ay masusunog ng malinis. Hindi mo pa rin ako makakalaban kahit na hindi ako gumagamit ng malamig na puting lirang apoy. Malamig na sinabi ni Daryl bago kaagad itinabi ang malamig na puting lirang apoy. Oo. Nag-alala si Daryl na baka saktan niya ang kanyang sariling mga kalalakihan at pati na rin ang nakapaligid na mga inosenteng nanonood. Mas mahalaga, ang paghahagis ng malamig na puting lirang apoy ay tumagal ng maraming panloob na enerhiya. Sush! Masiglang ngumiti si Leonardo at hindi atubiling sumugod muli nang makita si Daryl na inilayo ang White Lily Cold Flame. Bagaman may talento si Daryl, malambot pa rin siya sa puso pagkatapos ng lahat. Naghahanap lang siya ng kamatayan sa pamamagitan ng hindi pagtatapon ng malamig na puting lirang apoy. Klang! Malamig na nagkagulo si Daryl bago makipagtagpo at matinding lumaban sa kalagitnaan ng laban kay Leonardo at sa iba pang gwardiya ng ginintuang dragon. Ang dalawang panig ay sumabog sa kanilang buong lakas na nagtapos sa pagpapakilos ng hangin at ulap na naging sanhi ng pagbabago ng panahon. Ang mga nakasaksi sa eksenang ito ay labis na natigilan at hindi maiwasang makaramdam ng emosyonal ng sabay. Kaya ito ang totoong kapangyarihan ni Daryl. Kaya niyang harapin ang 4 na guwardiya ng ginintuang dragon at hindi mabilang na mga Royal Guard nang walang takot. Malakas siya. Masyadong malakas. 10 minuto na ang lumipas sa isang iglap at ang 4 na gintong Dragon Guard ay hindi pa rin talunin si Daryl. Gayunpaman, si Zephyr at ang iba pa na hindi kalayuan ay patuloy na nasa panganib. Si Daryl ay nagsimulang magpanik ng kaunti nang makita ang mga alagad ng Elysium Gate na patuloy na nahuhulog sa lupa na hindi kalayuan. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas, lahat kayo na nanakit sa aking mga kapatid ay dapat mamatay. Mamatay kayong lahat. Buzz! Ang mga mata ni Daryl ay nagsimulang lumiwanag na sabik sa dugo. Lumipad siya paitaas sa langit at naging sanhi ng pagyelo ng hangin. Isang sumisindak na puwersa pagkatapos ay marahas na sumabog mula sa kanyang katawan. Kinawayan ni Daryl ang kanyang kamay ng malawakan sa hangin, bago biglang lumitaw ang isang mahabang sibat na palakol sa kanyang kamay. Ang mahabang sibat na palakol na ito ay maputi ang kulay na may mala, buhay na dragon na dugo na paikot sa baras. Nagbago ang mga ulap nang lumitaw ang mahabang halberd at ginawang madilim ang buong nakapaligid na lungsod. Oo, ito ay ang makalangit na sibat na palakol. Buzz! Marahas na inalog ng makalangit na sibat na palakol ang panloob na enerhiya ni Daryl na pinakawalan at sumabog ang isang sinag ng kulay na dugo na kinulay ang buong paligid ng pula. Isang nakakakilabot na aura na marahas na kumalat sa paligid kasama si Daryl bilang focus. Katahimikan. Ang buong karamihan ng tao ay nasa ganap na katahimikan.
Ito ay nadama na parang ang kamatayan ay nakabitin sa kanila. Ang bawat isa ay tumingin sa pagkalito sa makalangit na sibat na palakol. Wow! Ang karamihan ng tao ay sumabog sa isang kaguluhan pagkatapos ng mahabang panahon. Anong sandata ang hawak niya? Tulad ng isang pananakot puwersa ng aura. Ano ang hawak niya sa kamay niya? Isang Grand Armas. Saan napunta si Daryl? Marami ang tumingin sa mid-air na Daryl na natigilan at hindi maitago ang pagkabigla sa kanilang mga puso. Ginamit ni Lubu ang makalangit na sibat na palakol upang sakupin ang maraming laban. Maraming taon na ang nakakalipas na naging sanhi ng pagkalat ng kanyang pangalan sa malayo at malawak. Matagal na ang nakalipas, kaya walang nakakilala sa Heavenly Halberd. Si Leonardo at ang iba pang mga gwardya ng ginintuang dragon ay sabay na nagkatinginan sa isa't isa habang pawis na pawis. Pitang na, ang lalaking ito ay may isang dakilang armas. Napalunok ng husto si Leonardo gamit ang kanyang mga mata na puno ng pag-iingat. Lahat, mag-ingat! Dugo. Labanan. 8. Mga direksyon. Tapos umungol ng malakas si Daryl. Napansin nila si Daryl na nakakapit sa makalangit na sibat na palakol bago sumugod pababa. PSH! 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 Ang bilis ni Daryl ay napakabilis. Ang makalangit na sibat na palakol sa kanyang kamay ay nagputok ng mga ilaw na kulay ng dugo na may mga bilis ng kidlat habang pinaghahati-hati ng madugong kaluskos ang hangin saan man lumapat ang ilaw. Sa sandaling iyon, ang espiritual na aura ng mundo ay tuyong-tuyo, ang lakas ay napakasindak at nakakagulat na madugo. Bang! Sa sandaling bumalik si Daryl sa lupa, ang buong Nine Sons altar ay naging alikabok. Ang Blood Battle 8 na direksyon ay ang panghuli na diskarte ni Lubu pabalik noong siya ay buhay pa. Ang pag-atake ang sumira sa buong 9 na araw ng altar at ginawang mga pagkasira. Mayroon ding mga nakasisindak na bitak kung saan nakatayo si Daryl at kumalat ito kahit saan. Marami sa mga gusali ang gumuho. Sumabog ang lava mula sa mga bitak sa lupa. Marami sa mga gwardiya ng hari at magsasaka ang naapektuhan, malapit sa 10,000 tao ang nakahiga sa mga pool ng dugo. P50. Si Leonardo at ang iba pang mga ginintuang dragon na gwardiya ay nagluwa din ng maraming dugo. Sinipa sila paatras. Ang panginginig ay dumaloy sa buto ng kanilang likod ng mga taong nakasaksi nito. Nawindang ang kanilang isipan. Ito ay ang Blood Battle 8 na direksyon. Inatak ni Daryl gamit ang lubos Blood Battle 8 direksyon. Nakakasindak ito. Nanginginig ang emperador ng bagong daigdig, namumutla ang kanyang mukha. Isang hakbang lang ang ginawa upang patayin ang napakaraming tauhan niya. Kung hahayaan niyang umalis si Daryl doon na buhay, ang lalaking iyon ay magdudulot sa kanya ng higit na kaguluhan sa hinaharap. Kamatayan, kailangang mamatay si Daryl. Patayin siya. Patayin siya. Kahit anong mangyari. Patayin mo si Daryl. Mabilis na sumigaw ang emperador ng bagong daigdig, siya ay tulad ng isang totoong baliw na tao. Pagkatapos, marami sa mga naglilinang ng palasyo ang bumalik sa kanilang kamalayan at sumugod muli. Mahigpit na dinikit ni Daryl ang makalangit na sibat na may palakol sa kanyang kamay at tumayo roon ng mayabang. Mukha siyang kamahalan, ngunit maputla ang kanyang mukha. Ginamit niya ang halos lahat ng kanyang lakas upang mapalabas ang Blood Battle 8 na direksyon. Iyon ang panghuli na pamamaraan ni Lubu. Napakalakas nito, ngunit ang mga magsasaka lamang sa antas ng langit na pagtaas ng langit at mas mataas ang makakagamit ng buong pamamaraan. Gayunpaman, si Daryl ay isang panglimang antas na martial na emperador lamang. Pilit niyang ginamit ang diskarteng ito, kaya't malaki ang naging epekto sa kanya. Daryl. Sa sandaling yon, humagulgol si Yvette nang tumingin siya kay Daryl na may pag-aalala. Ayos ka lang. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Ngumiti si Daryl at tumingin kay Yvette na medyo malayo. Sinubukan niyang aliwin siya. Huwag kang magalala, isasama kita ngayon. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Mahigpit na kumapit siya sa Heavenly Halberd at sumugod ulit sa karamihan. Lumipas ang oras ng pangalawa, naging mas matindi ang labanan. Kahit na si Daryl ay may dalisay na enerhiya upang protektahan ang kanyang katawan, kasama ang makalangit na halberd sa kanyang kamay, napakaraming mga kaaway sa paligid niya.
mayroong hindi mabilang na mga gwardya ng hari, at mayroon ding patuloy na pag-agos ng mga sundalo. Hindi niya kayang pumatay silang lahat. Sa una, kaya pa rin ito ni Daryl, ngunit unti-unting nagsasawa siya sa pagod. Sa sandaling yon, ang lalaki ay natabunan ng dugo habang siya ay nakatayo sa gitna ng isang tumpok ng mga katawan. Napakarami lamang sa kanila, at hindi niya kayang patayin silang lahat. Si Daryl ay natakpan din ng mga pinsala. "Mamatay ka, Daryl." Sa wakas, natagpuan ni Leonardo ang isang pambungad, inatak niya ang dibdib ni Daryl mula sa likuran. Nilalayon niya ang kanyang puso. P50. Agad na nanginig si Daryl at dumura ng isang subo ng dugo. "Kapatid na Daryl." Ang magkapatid na Dixon ay sumigaw ng malakas ng sabay-sabay, na mula ang kanilang mga mata. "Patayin!" Umungol si Daryl na parang baliw. Wala siyang pakialam sa mga pinsala niya. Tumalikod siya at ibinalik ang pag-atake, na pumuwersa kay Leonardo na paatras. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isa pang gininto ang dragon na mga gwardya ang mabilis na sumugod papunta sa kanila na may isang espada sa kanyang kamay, mariing tinusok niya si Daryl. Tusok! 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 Hindi maiiwasan ni Daryl ang pag-atake, at tumagos ang espada sa kanyang balikat, sumabog ang sariwang dugo. Thud! 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 Habang dinadala niya ang sakit, dumikit si Daryl sa kanyang sugat at nadapa ng ilang mga hakbang paatras. Pagkatapos, siya ay nahulog sa lupa. Tumawa ang emperador ng bagong daigdig, mukha siyang baliw na nasasabik habang sumisigaw, "Patayin niyo siya! Patayin siya! Pirasuhin niyo siya!" Amang emperador, hindi. Sa sandaling iyon, isang nakakasakit ng puso ang umalinggaungaw. Kung susundan ang isa sa boses na yon, makikita ang isang tao sa malapit. Nakatayo siya doon habang patuloy sa pag-iyak. Sa sandaling iyon, pinadyak niya ang kanyang mga paa at humikbi ng labis. "Amang emperador, nakikiusap ako sa iyo, huminto ka. Huwag patayin si Daryl. Nakikiusap ako sa iyo. Luluhod ako at magmamakaawa, hindi ko kayang mabuhay nang wala siya." Patuloy na bumagsak ang luha ni Yvette, hindi niya talaga napigilan. Agad na lumuhod sa lupa si Yvette, habang nakikiusap sa emperador ng bagong daigdig. Gayunpaman, hindi man siya narinig ng emperador ng bagong daigdig. Mabangis ang kanyang mga mata, para siyang baliw. Gusto lang niyang patayin kaagad si Daryl. Wala siyang pakialam sa iba. Napagtanto ni Yvette na walang pakinabang sa paghingi, kaya tumayo siya at sumugod papunta kay Daryl. Gayunpaman, nagawang hadlangan ng mga gwardya ng hari ang kanyang pagtatangka. Ang tao ay lantarang hinamon ang mga tauhan ng bagong daigdig, at nangangahulugan yon na hinanap niya ang kamatayan. Sa katotohanan, alam ng prinsesa na walang pulos ang pagmamakaawa. Umupo si Daryl sa sahig na may maputlang mukha, ni hindi niya narinig ang sigaw ni Yvette. Naramdaman lamang niya na ang lakas ay umalis sa kanyang katawan, unti-unti, mabagal ngunit tiyak. Pinilit ni Daryl na ngumiti, hindi siya natakot sa kamatayan. Tumingin siya sa emperador ng bagong daigdig at sinabing, "Kahit na kailangan kong mamatay, isasama ko si Yvette ngayon." Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit ito malinaw-malinaw sa buong larangan ng digmaan. Maraming tao ang naantig nang makita ang kanyang matapang na kilos, lalo na ang iba pang mga magsasaka. Tumingin sila kay Daryl na may magkasalungat na ekspresyon. Ang bawat lalaki ay dapat na maging katulad ni Daryl, matangkad at marilag, at ipaglalaban ang babaeng mahal nila, kahit na nangangahulugan ito ng kanilang kamatayan. "Huminto ka sa kalokohan, mamatay ka lang." Malakas na sigaw ni Leonardo at mabilis na sumugod sa atake ulit kay Daryl. Napagod din si Leonardo. Gayunpaman, si Daryl ay nasugatan, kaya't hindi niya maiwasan ang pag-atake ni Leonardo. "Kapatid Daryl." Sa sandaling iyon, sumisigaw si Andy Curtis, habang humakbang sa harap ni Daryl upang harangan ang atake. Tinaas niya ang kanang kamay upang salubungin ang atake ni Leonardo. Klang! Ang dalawa sa kanila ay nagsalpukan at napilitan ng ilang hakbang paatras. Kahit na si Andy Curtis ay ang Elixir Sec Master, siya ay isang panglimang antas na martial na emperador. Gayunpaman, medyo mahina pa rin siya kaysa kay Leonardo. Namutla ang mukha niya nang harangan niya ang atake ng lalaki. "Kapatid na Curtis, humihingi ako ng paumanhin sa gulo sa iyo.
Sabi ni Daryl habang ngumiti siya ng mapait kay Andy. Daryl, kung iisipin mo akong kapatid mo, hindi mo sasabihin ang mga ganyang bagay. Napangisi si Andy, hinugot ang kanyang mahabang espada, at pilit na binabalik ang mga gwardya. May kasabihan ng isang mamamatay para sa mga taong pahalagahan sila. Kaya, bago tayo mamatay, kailangan pa nating pumatay ng ilan pa. Oo, kahit na mamamatay tayo sa laban na ito, kakailanganin nating magdala ng ilan pa sa atin. Tumawa si Daryl at tumayo ulit. Kapatid na Daryl. Guro. Sa sandaling yon, ang mga kapatid na Dixon at ang mga alagad ng Elysium Gate ay umungal habang sila ay sumugod patungo sa paligid at bantayin si Daryl. Ang magkakapatid na Dixon ay natabunan din ng dugo, pinaghalong kanilang mga kaaway at kanila. Marami silang mga kaaway, hindi nila natapos ang pagpatay sa kanila. Gayunpaman, kailangan nilang protektahan si Daryl, anuman ang mangyari. Samantala, sa pangunahing altar ng Flower Mountain sa World Universe, umupo si Dax Sanders sa kanyang upuan sa Aqua Curtain Cave, habang sinisipsip niya ang kanyang tsaa. Nasa tabi niya si Nancy Leeds, tahimik niya itong sinamahan. Si Dax ay nasugatan ng malubha sa pasukan ng libingan ng Lubu noong 1 buwan bago yon. Inatake siya ng ibang mga sekta na naroon din nang siya ay bumalik sa kanyang sekta. Siya ay naging isang recluse, upang linangin at pagalingin. Ito ay 1 buwan, at ang mga pinsala ni Dax ay halos gumaling din. Sa sandaling yon, kahit na nasisiyahan si Dax sa kanyang tsaa, nag-aalala siya. Sinabi niya, nagtataka ako kung kumusta si Daryl. Narinig ko na bumalik siya sa pamilya Carter mga 2 linggo na ang nakakaraan, ngunit hindi nila alam kung nasaan siya ngayon. Mabuti, huwag magalala. Ngumiti si Nancy, at marahan siyang inalo. Palaging maswerte si Kuya Daryl. Hindi alintana kung anong kaguluhan ang makarating sa kanya, sigurado akong makakaya niya itong paikutin. Bumuntong hininga si Dax nang marinig iyon. Tapos, ngumiti siya. Oo, sigurado akong gagawin niya. Si Daryl ay isang pusa, siyam ang buhay niya. Guro. Biglang, isang alagad ang pumasok sa bulwagan. Parang nababalisa siya nang sabihin niya, Guro, ginang, may nangyari na masama. Isang bagay na kakilakilabot. Ang disipulo ay humihingal at pawis na pawis. Ano ang meron sa lahat ng gulat? Payak na sabi ni Dax. Magsalita ng maayos. Pagkatapos, kinuha ni Dax ang kanyang tsaa at kaswal na humigop. Pawis na pawis ang alagad. Master, may nangyari na masama. Elysium Gate Sect Master, namatay si Brother Daryl. Ano? Nanginginig si Dax nang tumayo siya kaagad. Tinitigan niya ang alagad, blangko ang kanyang isipan. Ano ang sinabi mo? Patay na si Daryl. Nabigla siya, kumalas siya sa kanyang teacup, at nabasag ito sa pagbagsak nito sa sahig. Si Nancy na nasa tabi pa rin niya, ay nanginig din umulo ang isip niya. Sinabi lamang nila na si Daryl ay may 9 na buhay, paano siya namatay? Master, ang balita ay nagmula sa bagong daigdig. Ang New World Emperor ay may hawak na martial arts, kasal na paligsahan para kay Princess Yvette. Bago ang paligsahan, sumingit si Daryl sa palasyo, at nais na ilayo ang princess, ngunit nalaman ng New World Emperor. Mahigpit na kinuyom ng alagad ang kanyang kamao, labis siyang nalungkot. Pagkatapos, ang mga magsasaka mula sa palasyo ay nakikipag-away laban kay Brother Daryl at sinalakay siya. Sa wakas, nahulog siya sa moat at hindi na muling nagpakita. Ang emperador ng bagong daigdig ay gumawa ng anunsyo mismo sa kanyang sarili pagkatapos ng finals. Daryl. Umatras pa atras si Dax habang humihikbi. Ang sumunod na segundo, ang lalaki ay umungal, ipunin ang lahat ng aming mga alagad at sundan ako upang sirain ang bagong daigdig ng mga maharlika. Kailangan nating maghiganti kay Daryl. Namula ang mga mata ni Dax habang sumisigaw siya ng huling pangungusap, mayroong isang pumatay na aura sa paligid niya. Si Daryl ang pinakamatalik niyang kapatid. Kung may mangyari man sa kanya, babayaran niya ang bagong daigdig ng mga maharlika, isang mata para sa isang mata, at hindi alintana ang gastos. Oo, Guro. Alam ng disipulo na galit si Dax, kaya tumugon ito at mabilis na umalis. Samantala, sa mansyon ng Carter, ang ilang mga maliit na figura ay masayang nag-chat sa gazebo sa hardin sa likuran.
Ang mga babaeng iyon ay mukhang hindi kapani-paniwala na sexy, lahat sila ay may nakakaakit na katawan. Sila sina Debra Gable, Yvonne Young, Monica Vaughan, at iba pa, at pareha silang napakaganda. Si Susan Creek, ang may bahay ng pamilya, ay nakaupo sa harap nila. Medyo matagal na silang nakatira sa isa't isa, at mas gusto ng mga ito si Susan. Ang mga kababaihan ni Daryl ay lahat ay maganda, banayad, at mabait, kahit sino ang may gusto sa kanila. Nandoon din si Jewel, nagbuhos siya ng tsaa para sa iba pa, siya ay labis na masunurin at masipag. Ang kapaligiran ay mapayapa at masaya. Debra, Yvonne. Pangaasar na sinabi ni Susan, sa palagay ko, lahat kayo ay makakakuha ng ibang kapatid sa lalong madaling panahon. Sa alam ko, si Daryl ay patungo sa bagong daigdig upang dalhin sa bahay si Yvette. Sush! Sina Debra, Yvonne, at Monica ay namula sa hiya. Alam na nila ang balak ni Daryl noong siya ay nagpunta sa New World. Naintindihan nila ang nangyari, ngunit ayaw nilang banggitin ito. Medyo awkward ang naramdaman nila nang diretsahang binanggit ito ni Susan. Mama. Nararamdaman ni Sarah ang kakulitan, kaya sinabi niya, mayroon na siyang Debra, Yvonne, at iba pang mga kapatid na babae, hindi pa ba sapat yon? Bakit kailangan din niyang hanapin ang prinsesa na yon? Kahit na nagreklamo si Sarah, siya ay natuwa. Akala niya ay mangha si Daryl. Nais ba niyang gawing hipag ang lahat ng mga kahangahangang kababaihan sa mundo? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.